Mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Sa nakaraan ng ating kwento ay ang pagkukwento ni Ashbourne sa kanyang nakaraan, kung paano siya nagsimula sa pagiging fragment of light hanggang sa siya ay naging isang monarch. At sa pagtatapos nga ng episode na ito ay ipinasa na niya kay Jinwoo ang buo niyang lakas. Sunod-sunod na notifications ang lumabas na naglalaman ng pag-delete ng system. Lahat ng limitasyon sa kapangyarihan ni Jinwoo ay mawawala na. Sa pagkawala ng mga limitasyon, lahat ng commander rank na shadow soldiers ay makukuha pabalik ang kanilang full power potential. Na-restore ang kapangyarihan ni Igris, samantalang kay Beru naman ay tumaas. Muli ay lumabas ang notification panel na nagtatanong kung i-delete na ang system. At ang naging sagot ni Jinwoo ay yes. Sa isang iglap, lumabas ang nakabubulag na liwanag mula sa itaas ng nagngangalit na kalangitan. Biglang umihip ang umiikot na hangin dahilan para mapaatras ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch sa taglay nitong lakas. Napasigaw sa galit ang Monarch of Frost at tinanong si Sung Il-hwan kung hindi ba nito nauunawaan ang matinding panganib na dala ni Jinwoo sa oras na ito ay magbalik. Kung hindi agapan ay malalagay ang lahat sa alanganin dahil sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Pero nanatili lamang si Sung Il-hwan na nakatayo sa harapan ng katawan ni Jinwoo na nababalot sa yelo. Nang gagalaiti sa galit ang Beast Monarch at sinabing naubusan na sila ng oras. Kaya humanda ang Monarch of Frost na makipaglaban at itinutok ang sandata kay Sung Il-hwan. Hawak ang dalawang sandata, humanda rin si Sung Il-hwan sa pakikipaglaban. Mabilis na sumugod ang Frost Monarch at Beast Monarch pero ang bilis at lakas na pinamamalas ng mga monarchs ay kayang-kayang tumbasan ni Sung Il-hwan. Gamit ang sandata ng Frost Monarch at matatalim na mga kuko ng Beast Monarch, nagpakawala ang mga ito ng sunod-sunod na atake pero walang hirap itong iniwasan ni Sung Il-hwan. Wala ni isa sa mga atake ng Frost Monarch at Beast Monarch ang tumama dahil sa bilis ng pagkilos ni Sung Il-hwan. Muling umatake ang Frost Monarch pero mabilis na nakapunta si Sung Il-hwan sa likuran niya. Naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Habang abala sa pakikipaglaban sa Frost Monarch, sumugod mula sa likuran ang Beast Monarch. Sa kanyang obserbasyon, ang mga galaw ni Sung Il-hwan ay tulad ng isang sundalo na dumaan na sa maraming labanan dahil nagagawa nitong umiwas sa mga atake ng Frost Monarch habang kasabay na pinipigilan ang kanyang mga atake gamit ang sandata nito. Naghandang bumuga ng yelo ang Frost Monarch mula sa bibig nito pero bago pa mapakawalan ang atake, agad na nasipa ni Sung Il-hwan ang baba nito. Sa lakas ng sipa ni Sung Il-hwan, tumalsik ang Frost Monarch. Galit na sumugod ang Beast Monarch at tinangkang kagatin si Sung Il-hwan mula sa likuran. Pero masyadong mabilis si Sung Il-hwan, nagawa nitong tusukin sa bibig ang Beast Monarch. Napasigaw sa matinding sakit ang Beast Monarch. Pero walang sinayang na segundo si Sung Il-hwan at nagpakawala ng malakas na suntok sa tiyan ng Beast Monarch. Nagawa namang mahawakan ng Beast Monarch ang braso ni Sung Il-hwan at binalibag ito ng malakas sa lupa. Buong lakas na inalis ng Beast Monarch ang sandata na nakatusok sa bibig at galit na sumigaw na papatayin si Sung Il-hwan. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch at napayuko dahil sa kakaibang kilabot na naramdaman. Marahang ibinaling ng Beast Monarch ang tingin at naglapat ang mga ngipin sa galit dahil hindi lubusan makapaniwala sa nasasaksihan. Ito pala ay dahil namulat na si Jinwoo at nagsimulang bumasag ang yelo na nakabalot rito. Sa mga sandaling iyon ay nabalot ng matinding takot ang Beast Monarch dahil alam nito na magsisimula pa lamang ang totoong laban. Samantala, pilit na tumayo ang Frost Monarch sa kabila ng matinding alikabok. mga Lodi, palambing po sana ako ng isang subscribe, like at pa-share na din. Maraming salamat po mga Lods. Atake ni Sung Il-hwan. Hiniling ng Frost Monarch na sabay ulit silang umatake ng Beast Monarch pero natigilan siya sa pagsasalita dahil sa biglang pagsuko ng Beast Monarch, hindi makapaniwala ang Frost Monarch. Hindi nito matanggap na susuko ang Beast Monarch sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Nagpaliwanag ang Beast Monarch at sinabing pinal na ang kanyang desisyon na atras na siya sa laban dahil nararamdaman niya ang biglang pagbabago ng mana sa paligid. Alam niyang paparating na ang Shadow Monarch. Galit nitong tinanong ang Beast Monarch kung paano na ang kanilang usapan na tatalunin ang Shadow Monarch. Wika ng Beast Monarch na nangako siyang tutulong sa human form ng Shadow Monarch pero dahil tuluyan nang na-revive ang Shadow Monarch, tinatapos na niya ang usapan nila. Dismayado ang Frost Monarch sa pagiging duwag ng Beast Monarch. Pero ang Beast Monarch nanindigan sa kanyang desisyon. Wika nito na hindi lubusang nauunawaan ng Frost Monarch ang kanyang dahilan dahil hindi pa nito nararanasan ang tunay na lakas ng Shadow Monarch. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng Beast Monarch, naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Unti-unti ay nag-transform ang Frost Monarch. Itinusok ng Frost Monarch ang kanyang trident sa lupa at sa isang iglap ay napalibutan siya ng nagngangalit na ipo-ipo ng mga Ice Spears. Nagkagulo ang mga hunters na malapit sa battlefield. Sumigaw ang isa sa mga hunters na siguruhing huwag matatamaan ng mga Ice Spears.
Ang isa naman ay inuutusan na umalis na ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Pero sa kabila ng matinding panganib na dala ng Ipo-Ipo, ay hindi nagpatinag si Sung Il-hwan. Nanatili ito na nakatayo sa harapan ni Jinwoo at ginagawa ang lahat para protektahan ang anak sa mga paparating na Ice Spears. Habang pinapanood ang ginagawang paglaban ni Sung Il-hwan, hindi maunawaan ng Frost Monarch kung bakit nagawa siyang labanan ng mga pipitsuging tao. Itinaas ng Frost Monarch ang kanang kamay at nagpalabas ng higanteng bloke ng yelo para ibagsak kay Sung Il-hwan at Jinwoo para tuluyan ng mamatay ang mga ito. Agad na napagtanto ni Sung Il-hwan na hindi lamang sila ang balak nitong patayin sa oras na ibagsak ang malaking bloke ng yelo. Habang abala sa pag-isip ay sinubukan pa ni Sung Il-hwan na umiwas sa paparating na Ice Spear pero natamaan na siya sa braso. Malakas na tunog ang dumagundong sa buong Seoul at makikita ang mabilis na pagbulusok pababa ng bloke ng yelo sa kinatatayuan ni Sung Il-hwan at Jinwoo. Pero bago pa man tuluyang bumagsak ang bloke ng yelo, biglang may sumulpot na shadow figure na kumukilos ng napakabilis at winasak ang bloke ng walang kahirap-hirap. Ang shadow pala ay si Beru. Tuluyang nadurog ni Beru ang bloke ng yelo sa maliliit na piraso. Hindi makapaniwala si Sung Il-hwan at inakalang ang Shadow Monarch na ito. Sunod na lumabas si Igris na nakasuot ng itim na armor at may dalang malaking sandata. Wika nito kay Sung Il-hwan na huwag maliitin ang kanilang hari sa kapangyarihang pinamalas ni Beru dahil walang katumbas ang kanilang lakas sa totoong Shadow Monarch. Samantala, napako sa kinatatayuan ang Frost Monarch at makikita sa mukha nito ang pagkabigla na tuluyang nakawala ang Shadow Monarch sa kanyang binding spell. Hindi ito lubusang makapaniwala na pati ang mga commander rank na Shadow Soldier ay nagawang makuha pabalik ang kani-kanilang kapangyarihan. Makikita ang kalmadong paghakbang ni Jinwoo palabas ng yelo habang may maliit na ngiti sa mga labi. Nagsalita si Jinwoo na kaya dapat hindi basta naniniwala sa mga propsiya. Sabay na lumuhod si Beru at Igris bilang pagbibigay-pugay sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Sinipat ni Jinwoo ang buong battlefield at napansin na wala na ang Beast Monarch. Nanatili lamang nakatayo ang Frost Monarch na puno ng takot at pagkabigla. Nagsalita si Jinwoo at sinabing walang karapatan ang kahit na sino na umalis ng walang pahintulot niya. Nanatiling nakatayo ang Frost Monarch habang nakatingin kay Jinwoo. Hindi nito lubusang matanggap ang malaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Sa isip nito, parang may pader na naghahati sa kanilang dalawa na kahit anong gawin niya ay hindi niya magagawang malagpasan. Gamit ang perception range, lumabas ang isang bilog na enerhiya mula kay Jinwoo at pinalibutan siya kasama sina Beru at Igris. Pero ang bilog na enerhiya, unti-unting lumaki hanggang masakop ang buong South Korea pati na ang buong mundo. Sa wakas ay bumulong si Jinwoo na nahanap na niya ang kanyang target. Habang abala si Jinwoo, nakaramdam ang Frost Monarch na pagkakataon na niya iyong sumugod kay Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na kahit malaki ang pagkakaiba sa kanilang lakas, kailangang kunin niya ang pagkakataong abala si Jinwoo dahil kung hindi, wala siyang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Ibinuhos ng Frost Monarch ang lahat ng kanyang lakas sa pagbato ng Trident kay Jinwoo. Pero sa kabila ng nag-uumapaw na lakas ng Trident, madali itong napigilan ni Jinwoo gamit ang Ruler's Authority. Bumaluktot at nagkasira-sira ang Trident dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch at gulat na gulat sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala kung paanong nagawa iyon ni Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na maaaring ito na ang tinutukoy ng Beast Monarch na totoong kapangyarihan at kakayahan ng isang Shadow Monarch at isang Fragment of Brilliant Light. Nagsalita si Jinwoo at sinabing ipapahuli na ang Frost Monarch dahil asikasuhin munang patayin ang Beast Monarch. Samantala, makikita ang paglabas ng Beast Monarch sa isang gubat mula sa portal. Nagsisisi ito na nakipagtalo pa sa Frost Monarch, maraming minuto ang nasayang sa kanyang pagtakas. Muntik na siyang maabutan ng Shadow Monarch, malalagay pa sana siya sa kapahamakan. Habang humahakbang papasok ng gubat ay napagdesisyonan ng Beast Monarch na magtago muna sa gubat habang hindi pa bumabalik ang King of Dragons. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch nang makita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch dahil sa nag-umapaw na kapangyarihan mula kay Jinwoo. Para sa Beast Monarch, ang presensya ni Jinwoo ay sumisigaw ng kamatayan. Biglang napaluhod ang Beast Monarch at tinanggap ang katotohanan sa mga sandaling iyon ay kaharap na niya muli ang Shadow Monarch na ang kapangyarihan ay malabo niyang mapagwagian o mapagtaguan. Kusang loob na yumuko ang Beast Monarch sa harapan ni Jinwoo bilang pagsuko at nagpapakumbabang humingi ng patawad. Wika ng Beast Monarch na wala siyang balak pang makipaglaban kay Jinwoo at kung pagbibigyan na patawarin sa mga nagawang kasalanan ay gusto niyang maging kakampi ng Shadow Monarch. Dagdag pa ng Beast Monarch na kasama ng King of Dragons at ng kanyang army, makikipagtulungan sila kay Jinwoo. Sa malamig at walang kainte-interes na boses, sumagot si Jinwoo na tatanggapin niya. Gumuhit ang malaking ngisi sa mukha ng Beast Monarch sa pag-aakalang naloko na niya si Jinwoo pero doon siya nagkakamali.
Pinutol ni Jinwoo ang pagsasalita ng Beast Monarch tungkol sa pagsisilbi nito at sinabing bago siya tuluyang pumayag sa alok nito, kailangan munang makaligtas ng Beast Monarch sa 5 atake na kanyang ibibigay bilang kapalit ng 5 sugat sa dibdib niya mula sa mga kuko nito. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch nang mapagtanto na bigo siyang lokohin si Jinwoo. Walang balak si Jinwoo na patawarin siya. Nagpakawala ng dumadagundong na sigaw ang Beast Monarch sa galit. Hindi niya matanggap ang pang-insultong ginawa ni Jinwoo. Galit na nagsalita ang Beast Monarch at sinumpang hindi aalis si Jinwoo sa labanan ng walang galos kahit ikamatay pa niya. Tuluyang nag-transform ang Beast Monarch sa totoo nitong anyo na higanteng halimaw. Ang isa niyang kamay ay inilabas ang Kamish Dagger habang ang isa naman ay nakapamulsa lamang. At tila sa isang kisap mata, naglahong parang hangin sa bilis si Jinwoo sa harapan ng Beast Monarch. Sinubukang hanapin ng Beast Monarch kung nasaan si Jinwoo pero huli na ang lahat. Naramdaman na lamang ng Beast Monarch ang nakakaubos hiningang sakit nang gumuhit ang Kamish Dagger sa kanyang laman. Nagawa pala ni Jinwoo na maputol ang isa sa mga paa ng Beast Monarch. Nagkalat ang dugo ng Beast Monarch habang nagpapalahaw ito sa sakit. Matalim na tumingin si Jinwoo sa Beast Monarch at sinabing may 4 pang natitirang atake. Samantala, sa Seoul kung saan naiwan ang Frost Monarch na nakikipaglaban kay Ygritte, makikitang pinag-aralan nitong mabuti ang kanyang sitwasyon. Sa palagay niya ay hindi magiging mahirap ang pakikipaglaban kay Beru na abalang magpagaling ng mga sugatang hunters. Pero malakas ang pakiramdam niyang mahihirapan siya kay Ygritte, ang Knight of Death, ang isa sa mga pinakamalakas sa Shadow Army. Alam ng Frost Monarch na ngayong nagagamit na ni Ygritte ang buong kapangyarihan nito, makakapag-regenerate ito kahit ilang beses pa nitong gustuhin gamit ang mana ni Jinwoo samantalang siya ay halos naubos na nang mag-transform siya. Mula sa kinatatayuan ay tumalon ang Frost Monarch para marating ang tuktok ng building kung saan nakatayo si Ygritte at umamba ng atake pero mabilis na umiwas si Ygritte. Nagbanta ang Frost Monarch kay Ygritte na huwag nang subukang lumaban dahil hindi ito tatagal. Imbes naman matinag sa pagbabanta, nanatili lamang na nakatayo si Ygritte. Bigla ay lumabas si Jinwoo sa isang portal sa tabi ni Ygritte. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch sa gulat pero hindi dahil sa pagdating ni Jinwoo kundi sa ibinagsak nitong 2 malalaking kuko na parehas duguan. Wika ni Jinwoo na patay na ang Beast Monarch. Hindi makapaniwala ang Frost Monarch na nagawang patayin ni Jinwoo ang Beast Monarch sa ilang minuto lamang nitong pagkawala. Nagsalita ulit si Jinwoo at sinabing ang pagkamatay ng Plague Monarch, Beast Monarch, at Frost Monarch ay magsisilbing babala sa ibang monarch. Napasigaw sa galit ang Frost Monarch dahil sa insulto at nagpakawala ng mga Ice Spears. Pero agad na kumilos si Jinwoo at tinarget ang Frost Monarch sa dibdib gamit ang Kamish Dagger. Sumambulat ang dugo ng Frost Monarch. Desperado na makaganti, inipon ng Frost Monarch ang natitirang lakas at sinubukang magpakawala ng Ice Breath pero mabilis na lumapit si Jinwoo at tinakpan ang bibig ng Frost Monarch. Gamit ang Kamish Dagger, muling sinaksak ni Jinwoo ang Frost Monarch sa dibdib. Wika pa ni Jinwoo na namatay ang Beast Monarch sa ika-4 na atake, gaano kaya ang itatagal ng Frost Monarch? Napagsigaw sa matinding sakit ang Frost Monarch at unti-unting bumalik ang anyo sa pagiging tao hanggang sa tuluyang maglaho. Makikita ang pagliwanag at pagbalik ng kalangitan sa normal sa buong Seoul dahil natapos na ni Jinwoo ang laban. Mabilis na lumapit si Beru kay Jinwoo at agad na tinanong ni Jinwoo ang taong tumulong sa kanya. Iniisip niya kung nawala na ito bigla kagaya ng pagsulpot nito habang nasa empty void siya. Nilibot niya ng tingin ang buong battlefield at natigilan nang makita ang isang dagger. Lumuhod si Jinwoo para pulutin ang dagger at laking gulat niya nang makilala ang patalim. Samantala, sa isang tagong lugar, makikita ang bakas ng mga dugo sa pader na nagmumula kay Sung Il-hwan. Nakaupo ito at nakasandal sa pader habang mabibigat ang hininga mula sa natamong mga sugat sa pakikipaglaban sa Frost Monarch at Beast Monarch. Malungkot man ay batid ni Sung Il-hwan na ito ang kapalit ng pagtanggap niya ng kapangyarihan mula sa mga rulers. Pero natigil si Sung Il-hwan sa pag-isip nang may maghagis ng kanyang patalim sa kanyang paanan. Iniangat ni Sung Il-hwan ang tingin at nakita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsalita si Jinwoo habang nakayuko at tinanong si Sung Il-hwan kung bakit umalis na naman ito nang wala man lang paalam. Makikita ang matinding lungkot at pangungulila sa mga mata ni Jinwoo nang tingnan si Sung Il-hwan at tinawag itong ama. Nagsimulang magpaliwanag si Sung Il-hwan sa totoong nangyari noong mawala siya sa isang malaking gate kung saan lumabas ang isang demonic beast. Kwento nito na pagkatapos na talunin ang dungeon boss, kailangang makaalis sa battlefield sa loob lamang ng 1 oras. Pero wika ni Sung Il-hwan na wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa Dimensional Rift.
Bagamat nagawang matalo ang dungeon boss ay masyado na siyang mahina para makaalis pa. Habang nakaupo sa kawalan, natagpuan si Sung Il-hwan ng mga rulers at nakipagkasundo sa kanya. Wika ni Sung Il-hwan, dahil naubusan na siya ng paraan para makatakas sa Dimensional Rift, tinanggap niya ang kasunduan na kapalit ng lakas na ipapahiram ng mga rulers. Tatalunin niya ang mga monarchs pati na rin ang Shadow Monarch na ipapanganak pa lamang. Tuluyang nakabalik ng Earth si Sung Il-hwan bilang ruler's emissary, dala ang mabigat na responsibilidad. Pero, ganun na lamang ang kanyang gulat na hindi niya magagampanan ng buo ang inatas ng mga rulers dahil nasa katawan pala ni Jinwoo ang Shadow Monarch. Kaya walang nagawa si Sung Il-hwan kundi ang mag-obserba mula sa malayo dahil hindi niya kayang saktan ang sariling anak. Samantala, ang mga rulers na walang ibang plano kundi pigilan ang pagbabalik ng Shadow Monarch ay biglang nagbago ang mga desisyon. Bigla ay nagbaba ng bagong utos ang Brightest Fragment na protektahan ang Shadow Monarch. Napagtanto ng mga rulers na para mapigilan ang iba pang mga monarchs ay kailangan nila ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Makikita ang pagbuhos ng ulan sa Seoul. Pero sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, nanatili lamang si Jinwoo na nakatayo sa harapan ng ama at seryosong nakikinig rito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Sung Il-hwan at sinabing tanging ang Shadow Monarch lamang ang may sapat na lakas at kapangyarihan para pigilan ang matinding kalamidad na dala ng pagdating ng mga sundalo ng King of Dragons na unang darating bago ang mga hukbo ng mga rulers. Malaking sugal ang ginawa ng mga rulers dahil hindi sila sigurado kung kanino papanig ang Shadow Monarch. Pero nang malaman ng mga rulers na piniling kumampi ng Shadow Monarch ng mga tao, iyon ang rason kung bakit nabigyan ng pahintulot si Sung Il-hwan na tulungan si Jinwoo. Makikita ang lungkot sa mga mata ni Sung Il-hwan habang nakatingin kay Jinwoo at sinabing hindi niya gustong makita siya ni Jinwoo sa ganoong kalagayan. Napayuko si Jinwoo at akmang magsasalita pero pinutol ni Sung Il-hwan ang kanyang sasabihin. Nagtanong si Sung Il-hwan kung kinamumuhian siya ni Jinwoo. Napatingin sa ibaba si Jinwoo at kahit mahirap, naging tapat siya na minsan ay nagagalit rin sa ama. Malungkot na humingi ng tawad si Sung Il-hwan. Habang nakatayo sa ilalim ng ulan, sinabi ni Jinwoo na noong nagsisimula pa lamang siya bilang hunter, minsan ay muntik na siyang mamatay. Buong akala niya ay hindi na makikita muli ang kanyang ina at kapatid, pero sa mga sandaling iyon, naisip niya ang ama. Aminado si Jinwoo na nagalit siya nang sumagi sa isipan ang ama sa bingit ng kamatayan, pero hindi niya maitatanggi na namimiss rin niya ang ama. Tuluyang umagos ang mga luha ni Jinwoo at tinatanong ang ama kung namiss rin siya nito. Hindi agad nakasagot si Sung Il-hwan dahil hindi inaasahan ang tanong ni Jinwoo. Hindi na napigilan ni Sung Il-hwan ang emosyon at tuluyang bumuhos ang mga luha. Wika nito na walang araw na hindi niya inasam na makasama muli ang pamilya. Makikita ang unti-unting paglaho ni Sung Il-hwan at sinabing kahit hindi siya nakikita ni na Jinwoo ay masaya siya na bantayan sila mula sa malayo. Pumilit tumayo si Sung Il-hwan at niyakap si Jinwoo saka bumulong na masaya siya na lumaki ng mabuti ang anak. Bumaha ang mga luha ni Jinwoo habang nakakuyom ang mga kamay at tinanong ang ama kung ang mga rulers ang nagkokontrol rito. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Sung Il-hwan at sinabing binigyan siya ng pagkakataong pumili at pinili niya na protektahan ang anak at wala siyang pinagsisisihan kahit katiting sa naging desisyon. Tuluyang bumigay si Jinwoo at niyakap pabalik ang ama. Wika ni Jinwoo na gustong-gusto pa niyang makausap at makakwentuhan ang ama. Gusto pa niyang makasama ito ng mas mahabang panahon. Ngunit sadyang walang nagawa ang mga pakiusap at luha ni Jinwoo para pabagalin ang oras. Tuluyang naglaho si Sung Il-hwan pero bago mawala ay muli itong humingi ng tawad na hindi siya naging mabuting ama kay Jinwoo. Matinding katahimikan ang namayani sa mga sandaling iyon at tanging patak lamang ng mga ulan ang maririnig habang nakatitig sa kamay si Jinwoo na kanina lamang ay yakap pa ang ama. Unti-unting kinuyom ni Jinwoo ang kamay at sumigaw dahil sa matinding galit at lungkot. Samantala sa apartment na tinutuluyan ng pamilya ni Jinwoo ay makikitang nakatayo sa tabi ng bintana ang ina ni Jinwoo habang nakaupo naman sa sofa si Jina. Biglang nagsalita ang ina ni Jinwoo at sinabi kay Jina na handa na siyang lumipat ng tirahan. Wika nito habang tumutulo ang mga luha na pakiramdam niya ay pwede na silang umusad. Pero kasalungat ng ina, nagbanta si Jinwoo na pagbabayarin ang mga monarchs sa pagkamatay ng ama. Mararamdaman ang pait at paungulila sa sigaw ni Jinwoo na umalingaw-ngaw sa buong Seoul. Ang araw na narinig ng mundo ang iyak ng Shadow Monarch ay siyang takda ng pagsisimula ng tunay na labanan na pinaghahandaan ng lahat. Magpapatuloy ang kwento sa masasayang sigawan ng mga tao dahil napagtagumpayan ni Jinwoo na matalo ang mga halimaw. Maging ang mga reporters ay abalang ianunsyo na ligtas na sa kapahamakan si Thomas Andre at ang mga hunters na sugatan ay isa-isa nang dinadala ng mga ambulansya sa mga ospital.
Samantala sa headquarter ng Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na tahimik na, nakaupo at nakatitig sa isang malaking telebisyon. Pero hindi naman ito nanonood, ang totoo ay abala ito na alalahanin ang pangako ni Jinwoo na papatayin nito ang pumatay kay Chairman Go Gun-hee. Gumuhit ang mapait na ngiti kay Woo Jin-chul nang mapagtanto na tinupad ni Jinwoo ang pangako nito. Yumuko si Woo Jin-chul at lumuluhang nagpasalamat kay Jinwoo, na sa wakas tapos na ang kaguluhan. Nag-anunsyo ang Hunter Bureau na ang mga halimaw na sumalakay sa syudad ay mga hindi pa kilalang demonic beast. Ang kaguluhang dulot ng mga halimaw ay nakakakilabot pero ang totoong kalamidad ay paparating pa lamang. Samantala, makikita ang daan-daang mga hunters na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo na nakaipon sa ilalim ng dambuhalang gate. Sa unahan ng mga hunters ay nakatayo si Liu Zigang at hinahangaan ang laki ng gate. Wika nito na kahit pa nagtipon ang mga hunters sa buong mundo ay pwedeng mahigop ang mga ito at mawala sa loob ng gate. Wika naman ni Thomas Andre na malapit nang magsimula habang nakatingala sa gate. Habang sa di kalayuan, hindi mapanatag si Woo Jin-chul dahil sa dami ng mga nagtipon na hunters. Inaalala niya kung ilan sa mga ito ang makakaligtas sa magaganap na dungeon break. Samantala, nanatiling kalmado si Jinwoo habang nakatayo sa unahan ng mga hunters at nakatingin sa gate. Sa tabi niya, nakatayo si Cha-hain at tahimik siyang pinagmamasdan. Ibinaling ni Jinwoo ang tingin kay Cha-hain. Wika ni Cha-hain na ngayon lamang niya nakita na kabado si Jinwoo. Bahagyang umiti si Jinwoo pero agad ring sumeryoso at sinabing malapit nang magbukas ang gate. Hindi nga naman nagtagal at tuluyang bumukas ang gate. Lumabas ang malaking hukbo na labis na kinagulat ng lahat ng mga hunters pati na rin ni Jinwoo. Ang mga nilalang ay nakasuot ng kulay itim na armor at may malalaking pakpak na kagaya ng mga rulers. Kahit sino ay mamangha sa taglay nitong nakakakilabot na aura. Kasama ng mga ito ang iba't iba pang uri ng mga halimaw pati malalaking dragon. Sa kabila ng takot ay sumigaw ang isa sa mga hunters na humanda sa pag-atake. Humanda naman ang mga hunters pero natigilan ang lahat nang dumagundong ang boses ni Jinwoo na nag-uutos na itigil ang pag-atake. Gulat na gulat ang lahat at hindi maunawaan ang rason kung bakit pinatigil ni Jinwoo ang pag-atake. Nagsalita naman si Jinwoo at kalmadong sinabi na ayos lamang ang lahat. Aligagang napatingin si Choi Jong-in nang marinig ang sinabi ni Jinwoo. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi pa atakihin ang mga halimaw habang nasa taas pa dahil mahirap kung malapitan ang magiging labanan. Pero hindi binigyang pansin ni Jinwoo ang tensyon na nangyayari sa paligid. Bagkus marahan siyang humakbang palapit sa isa sa mga nilalang at pinagmasdan ito ng puno ng kagalakan na tila ba matagal niyang inintay na makita ito. Walang ano-ano'y lumuhod ang nilalang kasama ng daan-daang hukbo at nagbigay galang kay Jinwoo. Nagpakilala ito bilang Grand Marshal Belyon at ipinarating ang malugod nilang pagbati kay Jinwoo bilang kanilang Panginoon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Woo Jin-chul sa nasasaksihan, gulong-gulo sa kung ano ang nangyayari. Si Thomas Andre ay napatanong na lamang kay Lennart Nerman kung nakikita rin ba ang nakikita niya. Sumagot si Lennart at sinabing nakikita niya habang nanlalaki ang mga mata. Habang pinagmamasdan ang dragon ng buong pagkamangha ay napaisip si Jinwoo na kahit isa lamang sa mga dragon ay sapat na para lipunin ang mga tao pero may tatlong uri na natipon sa kanyang harapan. Ito ang tunay na Shadow Army, ang makapangyarihang hukbo na iniwan ng Shadow Monarch para sa kanya. Kasama ng mga Shadow Commanders niya, buo ang loob ni Jinwoo na mapapagtagumpayan nila ang nalalapit na labanan. Samantala, paglipas ng ilang araw, makikita na nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Korean Hunter Association para sa isang emergency meeting. Simula nang matalo ni Jinwoo ang mga demonic beasts, pati na rin ang misteryosong paglabas ng mga hukbo na kahalintulad ng mga demonic beast na nagbigay-pugay kay Jinwoo, sunod-sunod na ang mga natanggap nilang tawag. Habang ang American Hunters Bureau naman ay hinihingi ang lokasyon ni Jinwoo dahil bigla na lamang itong naglaho. Sa rami ng mga interesado na malaman ang totoong nangyari, gulong-gulo na ang Hunters Association kung ano ang unahin. Pero ang mas problema nila ay kung nasaan na nagpunta si Jinwoo dahil maging sila ay marami ring katanungan. Wika ni Jin-chul na imbes na tawag mula sa mga interview requests, ay dapat tawag mula sa pamilya ng mga namatay sanang hunters ang natatanggap nila. Napayuko na lamang ang lalaki sa hiya. Paliwanag ni Woo Jin-chul na walang sino man ang naging handa sa paglabas ng hukbo ni Jinwoo, maski si Jinwoo ay nagulat sa pagrating ng libo-libong hukbo ng mga demonic beasts na lumabas sa dambuhalang gate. Napabuntong hininga na lamang si Woo Jin-chul at inisip kung ano ang ginagawa ni Jinwoo sa mga oras na yon. Samantala, sa isang malawak na kabundukan, makikita ang libo-libong Shadow Army na nahati sa dalawang grupo. Sa gitna ay nakatayo si Jinwoo sa palad ni Tusk, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Belyon. Wika ni Belyon na ni minsan ay hindi niya naisip na magkaroon ng practice battle para sa ensayo ng mga Shadow Army.
Wika naman ni Jinwoo na hindi naman mamamatay ang mga ito kaya ayos lamang na magkaroon ng practice battle. Pero laking gulat ni Jinwoo nang biglang lumapit si Beru at hiniling na subukin ang lakas kung papasa sa posisyon bilang isang Grand Marshal. Buo ang loob na hinamon ni Beru si Bellion sa isang laban. Ngumiti si Jinwoo at nagustuhan ang ideya ng labanan sa pagitan ng dalawang Shadow Commanders. Pumayag si Jinwoo at agad na nagharap si Beru at Bellion. Inilabas ni Beru ang matatalas nitong mga kuko, habang si Bellion ay hinugot ang malaki nitong espada mula sa lalagyan na nakalagay sa baywang nito. Napansin ni Jinwoo na kagaya ni Igris ay espada rin ang gamit ni Bellion. Pero mas malaki ang sandata ni Bellion kumpara kay Igris. Dahil dito ay inisip ni Jinwoo na maaaring mas nakatuon sa lakas ang mga atake ni Bellion kaysa sa bilis. Sa hudyat ni Jinwoo ay mabilis na sumugod si Beru kay Bellion. Napaisip si Jinwoo na maaaring may tsansang manalo si Beru pero laking gulat niya nang magpakawala ng atake si Bellion at ang espada ay tila naging latigo na humagupit sa direksyon ni Beru. Mabuti na lamang at nagawang makaiwas agad ni Beru. Sinubukang umatake ni Beru pero agad na sinundan ni Bellion ng parehas na atake kaya wala nang naging kawala si Beru. Parang sa isang kisap mata ay makikita na nakahandusay sa lupa si Beru habang nakapulupot ang sandata ni Bellion sa buong katawan nito. Napatanong si Jinwoo kung tapos na ang laban. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng laki at bigat ng sandata ay mabilis kumilos si Bellion. Bukod sa bilis ay tunay na kahanga-hanga ang pinamalas nitong lakas sa bawat atake. Sa obserbasyon ni Jinwoo, ang isang atake ni Bellion ay sapat nang masira ang mundo sa kailaliman. Dito napagtanto ni Jinwoo kung bakit ito naging Grand Marshal. Pero nakita niya ang pagningas ng mga mata ni Beru at naisip na hindi dapat magpalagay loob si Bellion na tapos na talaga ang laban. Batid ni Jinwoo na ang pinakamalakas na katangian ng isang insekto ay ang hindi nito basta-basta pagsuko. Sinorpresa ni Beru ng atake si Bellion at nagawang ibaon ang mga kuko nito sa dibdib ng kalaban. Samantala sa Beijing International Airport, makikita na dinudumog ng mga reporters si Liu Zigang nang lumapag ito mula biyaheng South Korea. Isa sa mga reporters ang nagawang makalapit kay Liu Zigang at tinanong ang hunter kung bakit piniling tumulong sa South Korea kahit wala namang rason para tulungan ang mga hunters roon. Napangisi si Liu Zigang at sinabing kung sino man ang nagsabi ng mga salitang iyon ay walang alam. Nagulat ang reporter sa binitawang salita ni Liu Zigang. Tuluyang nakalabas ng airport si Liu Zigang at pinaliwanag na alam niya sa sarili na hindi niya kayang talunin ang mga demonic beasts na kinaharap ni Sung Jinwoo kaya nagpunta siya sa Korea para tumulong rito. Dahil sa oras na hindi mapigil ang demonic beast sa South Korea ay malamang sa malamang, susunod na bansang atakihin ng mga ito ay ang China dahil nasa itaas lamang ang bansa nila. Pero natigilan ang lahat at nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang nang makita ang isang gate na namumuo sa kalangitan. Napuno ng pagkabahala at takot ang mga tao habang nakatingin sa itaas. Samantala sa isang madilim na lugar makikita ang isang itim na figura ng lalaki na nagsasalita tungkol sa pagpanig ng Shadow Monarchs sa mga tao. Ngumisi ang lalaki at sinabing siya na ang bahala kay Jinwoo. Kailangan niyang pigilan ang pagkaubos ng kanilang hukbo. Tinawag nito ang kanyang hukbo at mula sa likuran nito ay nagsilabasan ang mga higanteng dragon. Nag-utos ito na maghanda ang mga dragon para makipaglaban. Sa kabanatang ito makikita nating iwinawasiwas ni Bellion ang kanyang malaking espada malapit sa leeg ni Beru at naghihintay sa pagsuko nito. Ngunit nagpumigla si Beru at ipinakita na kaya pa nitong lumaban. Nagtaka si Jinwoo kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ni Beru na maging Grand Marshal. Ang sagot naman nito ay nais nitong palaging nasa tabi ng ating bida. Upang wala ng tensyon ang maganap inimungkahi ni Jinwoo na ang Grand Marshal ay pwedeng tumayo sa kanan niya samantalang si Beru naman ay sa kanyang kaliwa. Hindi maipinta ang tuwa at pananabik ni Beru at tuluyang naluha sa pabor na natanggap nito mula sa ating bida. Sumingit naman si Igris at humiling ng pagkakataon na makipaglaban. Ngunit dali-dali naman itong binasag ni Jinwoo na sinabing dyan lang siya sa likuran. Tiningnan ni Jinwoo ang grupo ng mga soldiers malapit kay Tusk at sa mga dragons na nagpaulan ng mga fireball sa kalangitan. Napangiti naman si Tusk habang hinahawakan ang Orbe of Avarice at nagpakawala ng napakalaking apoy na nagliwanag sa buong isla. Nag-thumbs up ito habang pinupuri siya ng mga orcs at ang mga dragons naman ay mukhang naiinis sa kanya. Nagtanong si Jinwoo sa kanyang isip kung pandaraya ba yon dahil hawak ni Tusk ang Orbe of Avarice. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng ibang soldiers at sumagot si Bellion na nagpaplano silang gumawa ng maliit na lugar para makapagpahinga si Jinwoo habang naroroon sila. Tinanong ni Bellion kung bakit hindi tinawag pabalik ni Jinwoo ang mga sundalo. Ang sagot naman nito ay gusto niyang bigyan sila ng pahinga. Tinanong ng ating bida si Bellion
ngayon kung nalulungkot ba ito dahil hindi na niya makakasama si Ashbourne, ang dating Shadow Monarch. Sumagot naman ito na nasa tabi ni Ashbourne siya noong nakikipaglaban ito sa mga pinuno na sumasalungat sa Absolute Being. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang unang sundalo ni Ashbourne nang makuha niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Nasa tabi ni Ashbourne siya sa loob ng halos walang hanggan at hindi kailanman nagduda sa mga desisyon nito. Wika nito ang lahat ng mga sundalo ng langit ay ipinanganak sa mga sanga ng World Tree sa anyo ng mga bunga, isang malaking puno na sapat na upang takpan ang buong mundo gamit ang mga sanga nito. Sa ibang lugar iniisip ni Jinwoo na dapat niyang ipaalam sa mga tao ang paglabas ng 8 hukbo na maaaring dumating anumang oras. Hindi niya maipapangako ang kaligtasan ng lahat, ni hindi rin niya maipangako na mananatili ang mundo sa dati nitong anyo. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng hari ng mga dragons nang makita niya ito sa mga alaala ni Ashbourne. Tinanong ni Kyung-hae si Jinwoo kung may nangyayari ba at sinagot naman ng ating bida na hindi nito alam ang kanyang tinutukoy. Sinabi ni Kyung-hae na kapag gagawa ng mapanganib na bagay ang ama niya, madalas itong magluto ng pagkain na gaya nito. Sinabi ni Jinwoo na hindi ganoon iyon at naramdaman na mayroon silang bisita, kaya pinuntahan niya ito pagbukas ng ating bida ng pintuan. Nakita nito si Myung-han. Humingi ito ng tawad dahil sa pagbisita na walang pasabi. Nagmungkahi rin ito na kung pwede bang mag-usap sila kahit saglit lang. Habang naglalakad sinabi ni Myung-han na akala niya ay nagising siya mula sa walang hanggang pagtulog dahil espesyal siya, ngunit napagtanto niyang hindi mangyayari ang gayong mga himala. Ang mga taong nagising mula sa walang hanggang pagtulog ay siya lamang at ang ina ng ating bida, kaya't hindi niya maiwasang maghinala kay Jinwoo. Tinanong niya kung bakit siya nito tinulungan at sumagot si Jinwoo na napagpasyahan niyang mapagkakatiwalaan siyang tao. Ipinaliwanag niya na kung si Myung-han ay isang taong gagawa ng kahit ano para makuha ang gusto niya, hindi sana nag-risk si Jinwoo para iligtas siya. Nagtaka siya kung dahil ba ito sa hindi niya pagtatangka na gamitin si Jinho. Hindi alam ni Myung-han kung paano mapapasalamatan si Jinwoo at minungkahi na hayaan siyang bayaran kahit kalahati ng kanyang utang na loob. Tinanong niya kung may gusto si Jinwoo, ngunit sinabi nitong wala naman talaga siyang gusto. Gayunpaman kung may mangyari sa kanya, gusto niyang alagaan ang kanyang ina at kapatid. Tinanong ni Myung-han kung sapat na ba iyon at kinumpirma ito ni Jinwoo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap lumipat ang eksena kay Chairman Jinchul na ipinapakita kay Jinwoo ang larawan ng Colossal Gate sa Shanghai, China. Hindi lang ito sa China, 8 Colossal Gate ang lumitaw sa buong mundo na halos sabay-sabay. Tinanong niya si Jinwoo kung sa tingin niya ay bahagi pa rin ito ng kanyang hukbo, ngunit kinumpirma ni Jinwoo na mga kaaway ito. Tinanong niya ang chairman kung nagtitiwala ba ito sa kanya. Lumapit ang ating bida sa kinaupuan ng chairman, habang sinabing sana'y pagkatiwalaan niya ang ipapakita niya rito, at sabay hinawakan ang noo nito. Biglang sumagi sa isipan nito ang mga alaala ng mga rulers, dragons, at ang buong digmaan. Inalis ni Jinwoo ang daliri niya at napahingang malalim ang chairman at sinabing hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Palagi niyang naisip na ang mga Diyos ay nagkaloob ng espesyal na kapangyarihan sa ilang tao at kaya naman kailangan nilang protektahan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga demonic beast. Ngunit kung ang ipinakita ni Jinwoo ay totoo, ang lahat ng nasa isip nito ay delusional lamang. Napagtanto niyang mali ang kanyang pagkakaintindi sa lahat ng bagay at ang mga awakeners lamang ang makakaligtas pagkatapos ng malupit na digmaan na parang bang sila ay nagsasala upang ang ilang tao lang ang mabuhay. Tinanong niya si Jinwoo kung paano ito mangyayari at kung plano nitong labanan ang mga kaaway na iyon ng mag-isa at tinanong rin ni Jinchul kung ano ang dapat nilang gawin, kung paano sila makakatulong kay Jinwoo. Kinabukasan sa isang pagtitipon, tinanong ng chairman kung may iba pang nagsabing darating sila at sumagot naman ang agent na 152 na bansa lang ang nag-report na yong umaga. Tinanong ng agent kung ano ang sinabi ni Hunter Sung sa kanya kahapon sa opisina nito dahil hindi pa niya nakikitang ganito kaputla ang mukha ng chairman. Mabilis naman humingi ng paumanhin ang agent at sinabing hindi dapat siyang magtanong ngunit sinabi ng chairman na ayos lang. Ang hukbo ng mga dragon na lumilitaw mula sa kadiliman at ang isang higanting dragon na lumilipad sa likod ng hukbo ng mga dragons ay hindi kayang pabagsakin kahit pa magtipon-tipon ang lahat ng hunters sa buong mundo. Habang nasa telepono na nakakonekta kay Jinwoo, iniulat niya na tinipon na niya ang mga kinatawan mula sa bawat bansa gaya ng kanyang kahilingan at tinanong kung nasaan ito. Lumitaw si Jinwoo sa likuran niya at sinabing kararating lang niya. Nahulaan ni Jinchul na walang saysay na tanungin ang lokasyon nito ngayon. Sinabi niya na magkakaroon ng kaguluhan kapag nalaman ito ng mga tao at ang ilang bansa ay hindi makakayanan ang kaguluhan sa araw na ito kung ang lahat ng ipinakita ng ating bida ay totoo. Pagkatapos na ipatawag ni Jinwoo ang lahat sa isang conference hall,
tumayo siya sa harapan at walang paligoy-ligoy na inanunsyo na malalagay ang lahat sa panganib sa oras na magbukas ang iba pang mga gates. Ipinaalam ni Jinwoo sa lahat ng naroon kabilang na ang mga presidente at prime ministers na nagmula sa iba't ibang mga bansa, guildmasters, maging ang chairman ng Hunter Association na walang sino man ang makakatakas sa delubyong dala ng pagbubukas ng mga gates. Malayong malayo kumpara sa pagbubukas ng unang gate. Galit na nagpahayag ang minister mula sa India na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Jinwoo. Question naman ng katabi nito kung ang pinaparating ni Jinwoo ay hindi sapat ang lakas ng mga national hunters para harapin ang mga kalaban. Sumagot si Jinwoo at sinabing daan-daang demonic beast ang lalabas sa gate na kasing lakas ni Kamish, ang dragon na muntik nang sumira sa mundo kaya sigurado siyang hindi kakayanin kahit ng mga national level hunters na pigilan ang mga ito. Pero patuloy na nagmatigas ang mga tao at humingi pa ng praweba para maniwala sila sa mga sinasabi ni Jinwoo. Hindi agad sumagot si Jinwoo, bagkus itinaas niya ang kaliwang kamay at nagpalabas ng maliliit na gates na kinagulat ng lahat. Pinaliwanag ni Jinwoo na ang mga kalaban ay kayang gumawa ng mga gates kahit kailan at kahit saan ng mga ito gustuhin. Dagdag ni Jinwoo na kaya lamang natatagalan ang mga ito ay dahil sa laki ng hukbo. Nagsalita ang isang lalaki at walang pakundangang kwestiyon si Jinwoo kung kabilang sa mga kalaban at balak na patayin sila gamit ang Shadow Army na lumabas sa nakaraang gate. Pero agad naman itong binawi ang sinabi ng mapagtanto ang pagkakamali. Ang katabing lalaki naman ang nagtanong kung ano ang dapat gawin bilang paghahanda sa paparating na mga demonic beast. Maiksi ang naging sagot ni Jinwoo, magpakalayo ang lahat sa gate. Mas malayo, mas mabuti. Dahil dito, agad na sinikap ng mga tao na magpakalayo para iligtas ang kani-kanilang mga buhay sa dalang panganib ng pagdating ng mga demonic beasts. Samantala sa isla kung saan tinipon ni Jinwoo ang Shadow Army, makikita ang isang malaking kastilyo na gawa sa bato na may watawat pa sa tuktok. Habang nakatingin sa kastilyo ay tahimik na tinitimbang ni Jinwoo ang pwedeng maging resulta ng nalalapit na labanan. Batid ni Jinwoo na kahit anong mangyari ay itataya ng Shadow Army ang kanilang mga buhay para protektahan siya. Biglang nagsalita si Igris sa likuran ni Jinwoo at sinabing wala silang tiyansang manalo sa nalalapit na labanan sa pagitan ng mga hukbo ng King of Dragons. Tinanong ni Jinwoo kung ilan sa tingin ni Belyon ang bilang ng hukbo na paparating. Sumagot si Belyon at sinabing maaaring 100 beses ang laki sa kanilang hukbo. Napaisip si Jinwoo na ang inaasahan pala nila ay nasa mahigit 10 milyong mga halimaw. Samantala, makikita si Jay Mills, isang srank hunter mula sa Canada na pinagtatawanan ang babala ni Jinwoo. Wika ng isang lalaki na nakaupo sa tapat ni Jay Mills na dapat ay makinig sa babala ni Jinwoo dahil isa si Jinwoo sa pinakamalalakas na mga hunters sa buong mundo. Pero nanindigan si Jay Mills na hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Jinwoo. Samantala, nang mapagtanto ang kaharap na kastilyo, inutos ni Jinwoo na yumuko si Beru sa lupa. Tinanong ni Jinwoo kung ito na ang tinutukoy ni Beru na magandang lugar na kanyang pagtitirhan. Maliban sa laki ay duda si Jinwoo kung para ba talaga sa kanya ang ginawang kastilyo. Dahilan ni Beru na hindi magiging sapat para kay Jinwoo ang basta matitirhan lamang. Napansin ni Jinwoo ang watawat na nakatusok sa tuktok ng kastilyo at kahit walang utos ay nagkusang yumuko si Belyon. Imbes naman usigin pa si Belyon kung bakit naisip na maglagay pa ng watawat, tinanong niya ito kung ano ang mangyayari sa Shadow Army sa oras na mamatay ang kanilang monarch. Wika ni Belyon na sa oras na mawala si Jinwoo ay tuluyan na rin silang mabubura sa mundo. Agad na nagtungo si Jinwoo sa Korean Hunters Association at doon pinakita ni Woo Jin-chul ang tungkol sa pagtitipon-tipon ng mga hunters sa Canada sa pamumuno ni Jay Mill. Balak pa rin ng mga ito na kaharapin ang mga halimaw sa kabila ng babala ni Jinwoo. Tinanong ni Jin-chul kung ano ang plano ni Jinwoo. Wika ni Jinwoo na kailangan niyang pumunta sa China. Batid ni Jinwoo na hindi niya kayang labanan sabay-sabay ang mga halimaw na lalabas sa mga natitira pang gates. Sa ganoong paraan ay masisigurado ni Jinwoo ang kaligtasan ng kanyang pamilya kung matatalo niya ang pinakamalapit na gate sa Korea. Pinangako ni Jinwoo na sa oras na matalo ang mga halimaw ay isusunod na niya ang mga natitira pang monarchs. Pagdating ay sinalubong siya ni Liu Zigang. Agad na napansin ni Jinwoo ang gate. Wika ni Liu Zigang na yon nga ang gate na bumukas kamakailan. Itinuro ni Liu Zigang ang hilera ng mga hunters. Ipinakilala ni Liu Zigang ang mga ito bilang elite army na hindi lamang ang bilang ang pinagmamalaki kundi ang mga kakayahan ng mga ito na makipaglaban. Natigil ang dalawa dahil naramdaman ang pagtaas ng enerhiya na nagmumula sa gate. Tumingin sa suot na relo si Liu Zigang at sinabing magsisimula na ang pagbubukas ng gate. Agad na tinawag ni Jinwoo ang Shadow Army.
Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga Shadow Soldiers at humilera sa likuran ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang sa pagkabigla. Hindi ito makapaniwala na malapitan niyang nasasaksihan ang makapangyarihang hukbo ni Jinwoo. Pero si Beru, hindi nagustuhan na nakatayo si Liu Zigang sa kaliwa ni Jinwoo. Wika nito na siya ang nagmamay-ari ng posisyon sa tabi ni Jinwoo. Siniko ni Jinwoo si Beru sa tiyan at sinabing kakampi nila si Liu Zigang. Muling nagulat si Liu Zigang na kayang makipag-usap ni Jinwoo sa mga ito. Sumigaw ang isa sa mga hunters na nagsisimula ng magbukas ang gate. Tumingala si Jinwoo at kalmadong inintay ang paglabas ng mga halimaw. Pero naramdaman ni Bellion na may mali. Wika nito kay Jinwoo na wala siyang nararamdaman na presensya ng mga halimaw sa gate. Nabahala si Jinwoo at tinanong ang sitwasyon sa iba pang mga gates. Sumagot si Bellion at sinabing ayon sa ibang mga shadows ay parehas lamang ang sitwasyon. Naguguluhan si Jinwoo kung paanong walang laman ang mga gates. Hanggang sa maglapat ang mga ngipin ni Jinwoo sa dismaya nang mapagtanto na hindi gumawa ang mga monarchs ng maraming gate para hiwa-hiwalay na lumabas ang mga halimaw. Nagsilbing lamang itong panlito at ang kabuuan ng hukbo ng mga halimaw ay lalabas sa isang gate lamang. Samantala sa parehas na oras sa Canada, makikita ang libo-libong mga hunters na nakaabang sa gate sa pangunguna ni Jay Mills. Mababakas ang mataas na kumpiyansa sa sarili ni Jay Mills na kakayanin nilang talunin ang mga halimaw at hindi kagaya ng iba na piniling lumayo dahil sa babala ni Jinwoo. Sa likuran ni Jay Mills ay kani-kanya na ang antisipasyon kung magkakatotoo ba ang babala ni Jinwoo. Ang mga sibilyan ay maririnig ang mga sigawan habang may mga hawak na placard tungkol sa pagsuporta nila kay Jay Mills. Makikita ang pagngisi ni Jay Mills dahil sa pagbubukas ng gate. Pero napuno ng sandaling katahimikan ang lahat ng walang lumabas na demonic beasts. Nagtaka ang lahat at napatanong kung nagsisinungaling lamang si Jinwoo. Hanggang sa lumabas ang isang nilalang mula sa gate na wangis ng isang tao. Ito pala ang Dragon King at walang kaalam-alam ang mga hunters. Nangunot ang noo ni Jay Mills at napatanong kung bakit isa lamang ito at tao pa. Mula sa itaas ay nanatili ang Dragon King na nakatingin sa ibaba na parang may hinahanap saka unti-unting bumaba sa harapan ni Jay Mills. Tinanong ng Dragon King si Jay Mills kung siya ang hari ng lugar. Makikita ang pagkadismaya sa mukha ni Jay Mills nang makita ang Dragon King sa malapitan at mapatunayang hindi ito demonic beast kundi isang tao. Biglang nagsalita ang hunter sa tabi ni Jay Mills at sinabing may kakayanan at katalinuhan ang mga demonic beasts na kapantay ng mga tao. Pinili lamang ng mga ito na hindi makisalamuha sa mga tao kaya hindi na nakakagulat kung kaya nilang magsalita ng lengguwahe ng mga tao. Mas lalong lumaki ang ngisi ni Jay Mills at sinabing tama ang hinala niya na kaya nakuha ni Jinwoo ang pasunurin ang mga halimaw na lumabas sa gate sa Korea ay dahil nakakausap ni Jinwoo ang mga ito. Dahil sa nabuong konklusyon ay sumagot si Jay Mills na siya ang hari ng lugar. Nadismaya ang Dragon King at sinabing wala roon ang kanyang hinahanap. Samantala, sa China ay hindi na mapalagay si Jinwoo kung ano ang kalagayan sa Canada. May isang lalaki ang nagsalita at sinabing kinokontak na niya si Adam White. Kinuha ni Jinwoo ang cellphone at siya ang nakipag-usap. Agad na tinanong ni Jinwoo kung ano ang nangyayari sa Canada. Wika ni Adam na tahimik ang site at wala namang ibang nangyayari sa gate. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo nang mapagtanto na nasa Canada si Adam. Paliwanag ni Adam na hindi naman pwedeng wala silang gawin, sinigurado naman nito na hindi lamang siya iisa na dinispatch sa Canada, marami sila. Hindi mapigilan ni Jinwoo na madismaya pero kahit paano ay napanatag siya nang sabihin ni Adam na walang lumabas na mga halimaw sa gate. Pero ilang saglit pa ay nagsalita ulit si Adam at sinabing may lumabas sa gate, isang tao. Agad nanlaki ang mga mata ni Jinwoo at pasigaw na inutusan si Adam na tumakbo na. Pero parang napako na sa kinatatayuan si Adam nang masaksihan ang mga hunters na unti-unting naging abo. Galit na sumigaw si Jinwoo na may oras pa para tumakbo si Adam. Pero parang wala nang naririnig si Adam dahil lumabas na rin ang malaking hukbo ng mga dragon at mga halimaw sa gate. Saglit na tumahimik si Jinwoo at nag-focus na kontrolin ang shadow na nilagay kay Adam. At hindi nga nagtagal ay lumabas ang shadow sa tabi ni Adam at sinabing ililigtas ito sa pamamagitan ng pag-teleport. Pero bigong maisagawa ng shadow ang teleport nang lumapit ang Dragon King sa kanila at tinanong kung saan sila pupunta. Nasa harapan na ni Adam ang Dragon King. Nabalot ng matinding takot si Adam nang magpakawala ng apoy sa bibig ang Dragon King. Walang nagawa si Jinwoo kundi ang alisin ang telepono sa tenga dahil sa nakakapangilabot na palahaw ni Adam mula sa kabilang linya. Labis ang dismaya ni Jinwoo na hindi agad niya naisip na babaguhin ng monarchs ang kanilang plano. Kumpara sa unang plano na hiwa-hiwalay na lumabas sa 8 gate, pinalabas ng mga kalaban ang hukbo sa isang gate dahil alam ng mga ito na ang kanyang Shadow Army ay lalong lumalakas habang tumatagal ang labanan. Kaya sisikapin ng mga ito na mabawasan ang bilang ng magiging labanan. Galit na galit si Jinwoo na naglahong parang bula ang kanyang plano
at kung susugod siya sa Canada ay parang kumagat na siya sa patibong ng mga monarch. Samantala sa Canada, makikita ang malaking ngiti sa mukha ng Dragon King habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng mga tao sa dagat ng apoy. Wika nito na tila musika sa kanyang tenga ang tibok ng puso ng mga tao, ang mga sigaw nito, at ang marahang pagkalipol ng bawat buhay sa mundo. Napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon habang bumubuga ng apoy para wasakin ang lahat ng mga nasa ibaba sa utos ng Dragon King. Samantala, sa US Hunters Bureau, makikita si David Brandon na malungkot na pinagmamasdan ang malaking screen sa harapan kung saan pinapakita ang unti-unting pagkawasak ng Canada. Mag-isa lamang si David sa office at marami na ang nainom na alak. Wika nito na maaaring patay na ang lahat ng nasa Canada, ang mga hunters, agents, reporters, at lahat ng mga sibilyan. Batid ni David na hindi malabong totoo ang kanyang iniisip dahil sa daan-daang mga dragon kasama ng mga dambuhalang halimaw at insekto na hindi kayang talunin ng mga tao. Tinanggap na lamang ni David na ito na ang katapusan ng lahat dahil ilang oras na lamang ang natitira bago dumating sa US ang mga kalaban. Sa mga sandaling iyon ay napagtanto ni David kung bakit ganon na lamang ang kagustuhan ni Jinwoo na palayuin na ang lahat sa gate. Biglang dumating si Jinwoo at natigilan si David sa pagmumuni-muni. Humingi ng paumanhin si Jinwoo sa biglaan niyang pagbisita. Wika ni Jinwoo na naparoon siya para hingin ang Runestone ni Kamish. Dahil sa impluensya ng alak ay balak pa sanang tumanggi ni David dahil nasa pangangalaga nila ang Runestone. Pero agad naman itong napagtanto na baliwala na ang lahat sa oras na mabura na ang mundo. Nasapo ni David ang mukha at humingi ng paumanhin kay Jinwoo. Wika nito na ibibigay niya ang Runestone pero nagtanong kay Jinwoo kung saan gagamitin. Diretsahang sumagot si Jinwoo at sinabing gagamitin niya ang Runestone para gumawa ng counterattack sa mga kalaban. Mabilis na nagtungo ang dalawa sa ibabang bahagi ng building kung saan nakatabi ang Runestone. Nagtanong si David kay Jinwoo kung ano ang Runestone na nakalagay sa katawan ng mga demonic beasts. Paliwanag ni Jinwoo na regalo ang mga ito mula sa rulers para matulungan ang mga tao na matalo ang mga demonic beasts. Sa oras na mamatay ang isang demonic beast ay naiiwan sa Runestone ang mga kakayahan at kapangyarihan nito. Nagtanong muli si David kung matatalo ba ni Jinwoo ang mga halimaw gamit ang Runestone. Wika ni Jinwoo na susubukan niya. Nang makuha ang Runestone ay muling humingi ng pabor si Jinwoo kay David. Sa isang iglap ay makikita si Jinwoo na nakaupo kaharap ni Norma Selner. Wika ni Madam Selner na hindi niya inaasahan na may maghahanap sa kanya sa gitna ng malaking labanan. Pero saglit na napansin ni Madam Selner ang pagbabago kay Jinwoo. Agad naman pinaliwanag ni Jinwoo na siya pa rin ang Jinwoo na nakilala nito ang pinag-iba lamang ay nagkaisa na sila ng kadiliman. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Jinwoo at hiniling kay Madam Selner na ipakita sa kanya ang kanyang kapalaran. Hindi naman nagdalawang isip si Madam Selner. Hiningi nito ang kamay ni Jinwoo at pinakita ang mga nakatakdang mangyari sa hinaharap. Biglang tumulo ang luha ni Madam Selner at tinanong si Jinwoo kung sigurado na sa gagawing desisyon. Umiti lamang si Jinwoo. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Madam Selner at tinanong kung paano kakayanin ni Jinwoo na kaharapin ang lahat ng mag-isa. Kung plano ba ni Jinwoo na isakripisyo ang sarili para mailigtas ang lahat. Pero imbes na maging emosyonal ay nagpasalamat si Jinwoo na magagawa niyang matalo ang mga kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Madam Selner sa gulat at tinanong si Jinwoo na bakit nagpapasalamat gayong malilimutan ng mga tao ang gagawin niyang pakikipaglaban. Sa tuktok ng isang mataas na building nagtungo si Jinwoo. Tinawagan niya si Cha Ha-in. Nagulat si Cha Ha-in at sinigurado pa kung si Jinwoo talaga ang tumatawag. Humingi ng paumanhin si Jinwoo na masyado siyang naging abala kaya hindi na siya nakakatawag. Napangiti naman si Cha Ha-in dahil masaya siya na naisipan ni Jinwoo na tumawag. Wika ni Jinwoo na balang araw ay magkikita rin sila. Ramdam ni Cha Ha-in ang tinatagong lungkot sa boses ni Jinwoo kaya't nakaiusap siya kay Jinwoo na mangakong magkikita pa ulit sila. Nangako naman si Jinwoo na gagawin niya ang lahat para magkita ulit sila. Nang ibaba ang tawag ay laking gulat ni Cha Ha-in nang sabihin ni Choi Jang-in na oras na para sila ay magpunta sa Canada. Habang naghahanda sina Cha Ha-in ay nagsimula na ring maghanda ang mga hunters mula sa iba't ibang bahagi ng buong mundo, ang Asian Hunter Alliance, Europe Hunter Alliance, African Temporary Guild Union, at Chinese Emergency Response Alliance. Nang maramdaman ang malakas na enerhiya, nakilala agad ng Dragon King na si Jinwoo ito. Mapanuksong ipinagmalaki ng Dragon King ang milyon-milyon niyang pinatay at tinanong kung hanggang kailan magtatago si Jinwoo. Nagningas ang mga mata ni Jinwoo sa galit at sinabing malapit na silang magkita. Tahimik itong nag-isip kung bakit masyadong tahimik si Jinwoo. Hindi ito mapalagay sa kung ano ang pinaplano ni Jinwoo. Pero napagtanto ng Dragon King na maaaring pinili na lamang ni Jinwoo na tumakbo at magtago, biglang natigilan ang Dragon King sa pag-iisip nang biglang may tumamang missile sa mukha nito. Mula sa himpapawid ay makikita ang ilang fighter jets na sunod-sunod na nagpakawala ng mga missiles sa direksyon ng Dragon King.
Malakas na pagsabog ang naging dulot ng pagtama ng mga missiles sa Dragon King. Wika ng isa sa mga piloto ng fighter jets na hindi sila sigurado kung patay na ang Dragon King dahil sa makapal na usok na dulot ng pagsabog, pero agad na natigilan sa pagsasalita ang piloto nang may malakas na apoy ang biglang bumuga pataas. At sa isang iglap ay tumambad sa harapan nila ang isang dambuhala at nakakapangilabot na dragon. May nanlilisik itong mga mata at nag-umapaw na kapangyarihan. Tiningnan ng dragon kung sino ang mga umatake sa kanya at labis ang dismaya nang makita na mga hamak na tao lamang ang mga ito. Tuluyang nagpakawala ang Dragon King ng isang malakas na enerhiya mula sa bibig at sa isang iglap ay nilamon ng nakabubulag na liwanag ang mga fighter jets. Samantala, sa kastilyo na ginawa ng mga Shadow Army, makikita si Jinwoo na nakaupo sa gitna at malalim ang iniisip. Saglit siyang napatingin sa kanyang likuran sa parteng itaas at nakita ang isang karatula na may nakasulat na Aming Panginoon. Bahagyang napatawa si Jinwoo sa mga kalokohan ni Beru pero nagpapasalamat siya sa pagmamahal ng mga Shadow sa kanya. Agad namang lumabas si Beru nang marinig ang kanyang pangalan at mabilis na naging emosyonal nang makita ang estado ni Jinwoo. Sa kanang bahagi ng kinaupo ang trono, biglang lumabas si Bellion at sinabing delikado ang binabalak ni Jinwoo na pagharap sa Dragon King. Sa kaliwang bahagi, ay lumabas naman si Igris at sinabing sumasang-ayon sa sinabi ni Bellion. Wika ni Jinwoo na nauunawaan niya na nag-aalala ang mga ito sa kanyang kaligtasan, pero hindi niya pwedeng gawing dahilan yon para hindi gawin ang tama. Napayuko si Jinwoo at sinabing isa ito sa mga katangiang hinangaan sa kanya ni Ashborn. Tumingin si Jinwoo kay Bellion at tinanong kung ano kaya ang magiging desisyon ni Ashborn kung ito ang nasa sitwasyon niya ngayon. Tumingin pabalik si Bellion kay Jinwoo at nanlaki ang mga mata nang mapansin na may pagkakapareho ito sa dating pinuno. Napangiti si Bellion at unti-unting naunawaan kung bakit si Jinwoo ang pinili ni Ashborn na kapalit. Sabay-sabay na tumayo sina Bellion, Igris, at Beru sa harapan ni Jinwoo at ipinahayag na sasamahan nila si Jinwoo hanggang sa huli. Tuluyang tumayo si Jinwoo at naglakad sa unahan ni Bellion, Igris, at Beru. Habang naglalakad ay biglang nagsuhestyon si Bellion na tawagan ni Jinwoo ang kanyang pamilya. Mabilis na tumanggi si Jinwoo at humigpit ang pagkakahawak sa cellphone. Wika ni Jinwoo na sa oras na marinig niya ang boses ng kanyang pamilya ay baka hindi na siya tumuloy sa laban. Mas humigpit ang pagkakahawak ni Jinwoo sa cellphone hanggang sa mabasag ito sa kanyang kamay. Samantala, sa Canada, makikita ang Dragon King na hinahabol ang isang natitirang fighter jet. Nagpakawala ng atake ang Dragon King at napasabog ang jet. Pero nakaligtas naman ang piloto sa pamamagitan ng parachute. Ligtas na nakababa ang piloto at agad na nagtago sa gilid ng isang sirang gusali. Hindi lubusang makapaniwala ang piloto sa kalunos-lunos na sinapit ng buong lugar mula sa pinsalang dala ng Dragon King at ng hukbo nito. Pero saglit na natigilan ang piloto nang maramdaman ang kakaibang presensya na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis itong lumingon at bumulaga sa kanya ang isa sa mga halimaw. Mabilis na sumugod ang halimaw pero nagawa naman makaiwas ng piloto at pinagbabaril ang halimaw. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala ang baril. Dismayadong tinanggap ng piloto ang kanyang kapalaran at marahang pumikit para intayin na kainin siya ng halimaw. Pero lumipas ang ilang sandali ay walang halimaw na kumain sa piloto. Marahang nagmulat ng mga mata ang piloto at gulat na makita ang halimaw sa kanyang harapan na walang buhay. Hinanap ng piloto kung sino ang nagligtas sa kanya at laking gulat nang makita si Jinwoo na nakatayo sa gitna ng nahating katawan ng halimaw. Agad na inutos ni Jinwoo sa piloto na lumayo na at iligtas ang sarili. Pero bigong maunawaan ng piloto ang utos ni Jinwoo nang makita ang daan-daang mga halimaw na pasugod kay Jinwoo. Nanginig sa takot ang piloto pero nanatiling kalmado si Jinwoo at hindi nagpatinag sa dami ng mga halimaw. Itinaas niya ang isa sa mga hawak na dagger at ginamit ang atake na ruler's hand. Isang malakas na enerhiya ang kumawala sa dagger ni Jinwoo at tila kidlat na gumuhit ng mabilis sa hilera ng mga halimaw. Sa isang iglap, nahati ang mga halimaw at tuluyang namatay. Hawak ang dalawang dagger sa magkabilang kamay, naglakad si Jinwoo papunta sa Dragon King. Idineklara niya ang pagsisimula ng labanan at habang naglalakad ay binigkas niya ang salitang "Arise." Nagsibuhay ang mga halimaw sa kanyang likuran at sumunod sa kanya bilang mga bagong Shadow Soldiers. Agad na naramdaman ng Dragon King ang presensya ni Jinwoo. Wika nito na ang Shadow Monarch ay nagsisimula ng sumalakay sa Eastern Front. Sa likuran ng Dragon King ay makikita si Yogumon, ang Monarch of Transfiguration, at si Tarnak, ang Monarch of Iron Body. Hindi nito maramdaman ang Shadow Army sa presensya ni Jinwoo. Dahil dito ay napaisip si Tarnak na maaaring ikinalat ni Jinwoo ang hukbo nito para sa malawakang pagsalakay. Nanatiling tahimik ang Dragon King at napaisip na kung tama ang kutob ni Tarnak na hindi kasama ni Jinwoo ang Shadow Army, maaaring ang plano ni Jinwoo ay i-absorb ang mga natatalong halimaw at gawing mga bagong Shadows. Samantala, sa Korean Hunters Association Office, makikita na taimtim na nagdarasal si Woo Jin-chul habang nakasabay
nagbabantay sa balita tungkol sa mga nangyayari sa Canada. Sa balita, inireport na ang pagpapadala ng mga US military sa labanan ng mawalan ng kontak sa mga hunters para magkaroon ng oras ang mga sibilyan na makatakas. Ang US ay isa sa mga bansa na may makakapangyarihang military sa buong mundo at kung matatalo ito, indikasyon lamang ito na wala ng ibang bansa ang makakatapat pa sa lakas ng mga demonic beast. Samantala, makikita ang daan-daang mga bagong shadow soldiers na nakahilera sa likuran ni Jinwoo. Sa rami ng mga ito ay halos dumilim na ang buong battlefield. Sa unahan ay abala si Jinwoo na makipaglaban sa mga kalabang halimaw. Parang kidlat sa bilis na pinampatay ni Jinwoo ang mga halimaw na dinaraanan. Ang bawat galaw at atake ay kalmado at kalkulado. Hanggang sa matigilan si Jinwoo at napatingin sa himpapawid ng maramdaman ang papalapit na malakas na enerhiya. Sa ilang saglit lamang ay napuno ng mga dragon ang buong kalangitan. Ramdam ang lakas ng mga ito kahit sa malayo. Dito ay napaisip si Jinwoo na maaaring nagsisimula ng kumilos ang Dragon King. Pero hindi maramdaman ni Jinwoo ang presensya ng Dragon King. Napanatag si Jinwoo na hindi pa handa ang Dragon King na umatake, kaya magkakaroon pa siya ng mas mahabang oras para mas palakasin at mas palakihin ang kanyang bagong Shadow Army. Muling binigkas ni Jinwoo ang salitang arais, at sabay-sabay na nagsibangon ang mga kamamatay pa lamang na mga halimaw. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga dragon at shadows. Makikita ang paglabas ng apoy sa bibig ng isang dragon at ibinuga sa isa sa mga shadows. Parang bulang naglaho ang shadow dahil sa lakas ng atake ng dragon. Ito pala ay ang isa sa mga advanced dragon ng Dragon King. Nagbanta ito na kung sino man ang magtangkang salumatin ang kanilang Dragon King ay papatayin nito, at walang ibang makakapigil, lalo na ang mga pipitsuging shadow soldiers na gawa lamang sa mana. Pero habang abala sa pagmamayabang ang advanced dragon, makikita si Jinwoo sa likuran nito. Tuluyang sumugod si Jinwoo at pasigaw na sinabing puro salita lamang ang dragon. Mabilis na lumingon ang dragon pero huli na ang lahat. Naglapat ang mga ngipin ng Dragon King sa nasaksihan. Sa isip nito ay palakas na ng palakas si Jinwoo. Dahil dito, inanunsyo ng Dragon King na magsisimula na silang umatake. Inutos ng Dragon King na magpaiwan ang Monarch of Transfiguration para sa gagawing ambush sa Shadow Army. Sumang-ayon ang Monarch of Transfiguration at agad na nagpalabas ng daan-daang mga maliliit na kulay pulang gates. Wika ng Dragon King na wala nang kawala si Jinwoo sa pagkakataong ito. Samantala, makikita ang US military na abala sa pagbaril sa mga halimaw. Wika ng isa sa mga sundalo na patuloy lamang na patamaan ang mga halimaw sa mga paa nito para mapabagal ang pagkilos hanggang sa dumating ang backup ng mga hunters. Sa kasamaang palad ay napatay ang sundalo ng isang halimaw na mukhang insekto. Isa pang halimaw ang nagtangkang umatake pero napigilan ito ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha nito. Tumilapon palayo ang halimaw at napangisi ang sumuntok rito, dahil sa pagdating ni Thomas Andre. Mayabang na sinabi ni Thomas Andre na marami man ang mga halimaw pero hindi tutumbas ang mga ito sa kanyang lakas. Pero biglang nawala ang ngiti ni Thomas Andre dahil sa paglabas ng isang lalaki sa gitna ng mga halimaw. Nagsalita ang lalaki at sinabing namumukhaan niya si Thomas Andre bilang iyong hunter na muntik nang mamatay sa kamay ng Beast Monarch. Nagpakilala ang lalaki bilang Monarch of Steel Body at sarkastikong pinagbantaan si Thomas Andre na maaaring sapitin rin ni Thomas ang parehas na kapalaran sa kanyang mga kamay kung magpapatuloy sa pakikipaglaban. Hindi nagpatinag si Thomas Andre imbes ay nagmayabang pa na hindi siya mahilig sa mga taong mas mayabang pa sa kanya. Sa likuran ni Thomas Andre ay isa-isang nagsilabasan ang Shadow Army ni Jinwoo na nakatago sa anino niya. Tumayo sa tabi ni Thomas Andre si Bellion at kinamusta ang Monarch of Steel Body. Nanggagalaiti sa galit ang Monarch of Steel Body nang mapagtanto na ang lahat ng ito ay patibong lamang. Agad na tumawag ang Monarch of Steel Body sa Dragon King upang ipagbigay alam ang nangyari sa pamamagitan ng perception range pero bigo niya itong mahanap. Inis na nilibot ng Monarch of Steel Body ang tingin sa paligid at nakita si Task sa tuktok ng isang building na hinaharangan ang kapangyarihan niya gamit ang isang blocking spell. Lalo nang nagalit ang Monarch of Spell dahil batid nito na imposibleng ganito gumalaw ang Shadow Monarch. Malinaw na ang stratehiyang ito ay nanggaling sa pag-isip ng isang tao. Sumigaw ang Monarch of Steel Body at sinabing hindi nararapat si Jinwoo na maging monarch. Hindi nagustuhan ni Beru ang sinabi nito at nagbanta na bawiin ang sinabi dahil malaking kasalanan ang insultuhin ang kanilang hari. Nag-transform ang Monarch of Steel Body at sinabing walang karapatan si Beru na kalabanin siya dahil isa lamang itong hamak na Shadow Soldier. Samantala, tuluyan nang nagkaharap si Jinwoo at ang Dragon King. Nakatayo sa itaas ng sirang gusali ang Dragon King habang nasa ibaba naman si Jinwoo, nagpapalitan ng matatalim na papakiramdaman sa kung ano ang pinaplano ng isa't isa. Malakas ang kutob ng Dragon King na si Jinwoo ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang Monarch of Steel Body dahil kung hindi, ay tinaraydor na siya nito. Pero kahit naguguluhan sa nangyayari,
isang bagay ang sigurado, ang Dragon King at iyon ay kailangan niyang patayin si Jinwoo. Nagpakawala ng malakas na apoy mula sa bibig ang Dragon King sa direksyon ni Jinwoo. Sa lakas ng atake ay nagmistulang dagat ng apoy ang tinamaan nito. Pero mabilis na nakaiwas si Jinwoo sa atake. Inis na napatingin ang Dragon King sa itaas kung saan nakasakay si Jinwoo kay Kaizel. Binigkas ni Jinwoo ang salitang Arise at nagsilabasan ang mga bagong Shadow Army na agad umatake sa Dragon King. Samantala, sa di kalayuan ay makikita si Liu Zigang na walang hirap na pinugot ang ulo ng isang higanteng halimaw. Para kay Liu Zigang, hindi problema ang ganitong mga higante hanggat hindi sa dagat ang labanan. Pero kahit abala sa pakikipaglaban, ramdam ni Liu Zigang ang kakapangilabot na kapangyarihan na nagkalat sa buong lugar kung saan libo-libong mga hunters ang nakikipaglaban sa mga di mabilang na rami ng mga halimaw. Pero ang mas kinatatakutan ni Liu Zigang ay ang labanan sa pagitan ni Jinwoo at ng Dragon King na sa tingin niya ay nagsimula na. Hindi naman malirito si Liu Zigang. Gamit ang nag-ipong lakas sa Dragon Claw, mabilis na napatay ng Dragon King ang hilera ng mga Shadow Army sa isang atake lamang. Sa lakas ng atake ay nagkapira-piraso ang mga Shadow Army at naglaho na parang abo sa hangin. Wika ng Dragon King na dismayado siya na pinadala ni Jinwoo ang pinakamalalakas na Shadow Soldiers para patayin ang Monarch of Steel Body, samantalang sa kanya ay mga pipitsugin lamang. Pero natigilan sa pagsasalita ang Dragon King nang makita si Jinwoo papasok ng isang portal. Napaisip ang Dragon King kung sinusubukan ni Jinwoo na tumakas. Galit na lumipad ang Dragon King para sundan si Jinwoo. Pero pagpasok sa portal, nagulat ang Dragon King na makita ang Shadow Army ni Jinwoo kasama ang mga sundalo ng Monarch of Steel Body. Naisip ng Dragon King na maaaring na-absorb na ni Jinwoo ang hukbo ng Monarch of Steel Body. Napatingin sa likuran ang Dragon King at nakita ang Monarch of Steel Body na unti-unting naglalaho sa kamay ni Bellyon at Beru. Napapikit na lamang ang Dragon King at sinabing mahusay ang naisip na stratehiya ni Jinwoo. Pero maling-mali si Jinwoo kung iniisip nito na nautakan na sila. Dahil ang totoo, sila ang nakautak kay Jinwoo. Pinakita ng Dragon King ang daan-daang gates na hinanda ng Monarch of Transfiguration at ipinaliwanag na ito na ang katapusan ni Jinwoo dahil kahit anong oras ay pwede siyang magsumon ng mga dragon. Pagkatapos na sabihin ito ng Dragon King ay makikita ang sabay-sabay na paglabas ng libo-libong mga dragon sa bawat gates. Wika ng Dragon King na wala ng pag-asa pang manalo si Jinwoo dahil nasira na niya ang plano nito. Pero gumisi lamang si Jinwoo at sumigaw ng cancel summon. Nagulat sandali ang Dragon King sa ginawa ni Jinwoo dahil sa tila bigla ang pagsuko nito, pero napaisip ang Dragon King na tama rin lamang ang ginawa nito sapagkat matatalo rin lamang sa huli. Tuluyang napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon. Pumikit si Jinwoo habang nakatingin ang Dragon King. Pero laking gulat ng Dragon King nang muling magmulat si Jinwoo at nagpakawala ng malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong battlefield. Napunit ang suot na damit ni Jinwoo sa paglabas ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Agad na napagtanto ng Dragon King na hindi lamang ito normal na sigaw kundi ito ay ang nakatagong kapangyarihan sa runestone ni Kamish, ang Dragon Fear. Ang Dragon Fear ay may kapangyarihang patigilin ang lahat sa paggalaw, mapakalaban man o kakampi. Makikita nga ang pagtigil ng lahat mula sa mga dragon na lumilipad sa itaas hanggang sa lahat ng mga nasa ibaba habang nababalot ng kulay pulang enerhiya. Hindi maitatanggi ang gulat sa mukha ng Dragon King na maski sila ng Monarch of Transfiguration ay nagawang mapatigil ni Jinwoo. Biglang sumulpot sa tabi ng Dragon King si Jinwoo at sinabing may pupuntahan sila. Nabalot si Jinwoo at ang Dragon King ng isang itim na usok at ilang sandali lamang ay napunta sila sa isang isla kung saan nakatayo ang kastilyo ni Jinwoo. Gulat na sinuri ng Dragon King ang buong paligid at napagtanto na pamilyar ito. Wika ni Jinwoo na tama ito ng iniisip. Nasa malayong isla sila sa kabilang panig ng mundo kung saan minsang nanirahan ang Dragon Army. Napangiti ang Dragon King dahil muli siyang nagulat sa klase ng pag-isip ni Jinwoo ng stratehiya. Batid niya na kahit kaya ni Jinwoo na makipaglaban ng harapan, mas pinili ni Jinwoo na dalhin siya sa malayong isla kung saan silang dalawa lamang ang maghaharap dahil kung makikipaglaban sa dami ng kanyang hukbo, mabilis na mauubos ang mana ni Jinwoo. Sarkastikong tinanong ng Dragon King kung ang kastilyong nakikita niya ay pagmamay-ari ni Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo pero hindi nagustuhan ang tono ng boses ng Dragon King. Kaya pinalabas ni Jinwoo ang Kamish Dagger at sinabing bagamat hindi kasing ganda ng inaasahan, pwede na itong libingan ng Dragon King. Napangisi ang Dragon King at nagsimulang mag-transform sa isang dambuhalang dragon. Nagsilabasan naman ang mga pinakamalalakas na Shadow Soldier ni Jinwoo at pinalibutan siya bilang paghahanda sa labanan. Sa US Hunters Bureau, makikita si Norma Selner na nakatanaw sa labas ng bintana ng building. Wika nito na tuluyan ng lumaganap ang malalaking apoy na dulot ng labanan sa buong teritoryo ng US. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si David Brennan at sumang-ayon sa sinabi ni Norma Selner.
Wika nito na pati ang paglaganap ng iba't ibang mga mana ay umaabot na sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Hindi matanggap ni David Brennan na hindi agad siya naniwala sa babala ni Jinwoo noon, ngayon wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin para pigilan ang pagkawasak ng mundo. Napapikit si Norma Selner at sinabing hindi lamang naman si Jinwoo ang hunter na lumalaban para pigilan ang mga halimaw. Lahat ng mga hunters sa buong mundo, mapa A-rank man o S-rank ay buong tapang na nagtutulong-tulong para harapin ang mga halimaw. Paliwanag ni Norma Selner na hindi man nagkakalayo ang lakas ng E-rank sa normal na mga tao ay patuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. At ganon rin naman ang kaso pagdating sa C-rank at D-rank na mga hunters. Kung ang E-rank ay kayang pumatay ng isang halimaw, 3 naman ang kayang patayin ng D-rank at 10 naman sa C-rank. Kahit ang mga S-rank na kayang pumatay ng libo-libong halimaw, mamamatay rin ang mga ito kagaya ng mga lower rank hunters. Pero mangyari mang pumanaw ang mga hunters, ang mga sakripisyo nila ang magiging daan ng kinabukasan para sa lahat. At gusto ni Norma Selner na tawagin nila itong pag-asa sa kabila ng kinakaharap na problema. Samantala sa Korean Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na nakatayo sa tabi ng bintana. Sa likuran ay may isang tauhan na ipinaalam na matagumpay na nailayo ni Jinwoo ang mga kalaban sa isang malapit na isla sa Japan kung saan walang naninirahan na mga tao. Agad na naalala ni Jin-chul ang naging usapan nila ni Jinwoo tungkol sa isang isla kung saan nag-collapse ang isang gate ng mga higante at nagkalat ang maraming mana sa kalakhan ng isla. Batid ni Jin-chul na kung doon mangyayari ang labanan ay mababawasan ang pinsala na matatamo ng mga bansa. Nagtanong ang tauhan kung dapat silang magpadala ng mga hunters para tumulong kay Jinwoo. Wika ni Jin-chul na nasa US lahat ng mga S-rank hunters, kaya malabong makapagpadala ng mga hunters na may maitutulong sa labanan. Biglang napangiti si Jin-chul nang maisip na ipadala ang E-rank hunters. Natatawang tinanong ni Jin-chul ang lalaki kung alam ba nito na dating isang E-rank hunter lamang si Jinwoo. Gulat na gulat ang lalaki sa sinabi ni Jin-chul. Wika ni Jin-chul na naniniwala siya na kahit isang E-rank hunter lamang ay pwedeng maging isang bayani. Samantala, makikita ang pagsugod ni Jinwoo sa Dragon King habang nakasakay kay Kaizel. Ang Dragon King naman ay humandang magpakawala ng apoy sa bibig. Pero bago pa mapakawala ng apoy ay mabilis na pinuluputan ni Belyon ang bibig ng Dragon King gamit ang kanyang tila lubid na sandata. Galit na tumingin ang Dragon King sa ibaba at nakita si Belyon na buong lakas na pinipigilan ang lubid para hindi siya makawala. Agad na sumugod si Joma at ang kasamahan nito para pigilan ang leeg ng Dragon King. Si Task naman ay nagpakawala ng malakas na enerhiya para ihambalos ang Dragon King ng pabali-baliktad. Sumugod na rin sina Beru at Reed at malakas na tumama sa mukha ng Dragon King. Tuluyang bumulagta ang Dragon King. Wika ni Jinwoo ay nagiging epektibo ang kanilang pag-atake. Pero humisi ang Dragon King at sinabing natutuwa siya na makita ang mga kalaban niya na inaakalang matatalo siya sa ganong klase ng labanan. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo sa takot nang magpakawala ang Dragon King ng Dragon Fear. Lahat ng mga Shadow Soldiers ay natigilan sa kani-kanilang kinatatayuan habang pilit na nagkukumawala sa enerhiyang pumipigil sa kanilang gumalaw. Hindi makapaniwala si Jinwoo sa ginawa ng Dragon King pati ang katotohanang hindi niya makontrol ang kanyang Shadow Soldiers. Sinubukang i-cancel ni Jinwoo ang pagsumon kay Kaizel pero nagpakawala na ang Dragon King ng malakas na apoy. Nabalot ang buong battlefield ng nagbabagang apoy. Mabuti na lamang at nakaiwas agad si Jinwoo at matagumpay na napabalik si Kaizel. Paulit-ulit na nagbuga ng apoy ang Dragon King sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinaalam na ito ang tunay na lakas ng isang Monarch of Destruction. Isang nilalang na hindi takot na magsakripisyo ng kahit na sino manalo lamang sa labanan. Ang sumisimbolo sa pagdanak ng dugo, sa nakapangingilabot na sigaw, sa galit, at sa pagkawasak ng mundo. Isang nilalang na nilikha para magpasimula ng gulo. Isang nilalang na pinangalan ng Antares, ang Monarch of Destruction. Nanatiling kalmado si Jinwoo habang nag-iisip na sa kabila ng dami ng mana na nagkalat sa buong isla nang mamatay ang King of Giants, hindi ito naging sapat para malabanan ang atake ng Dragon King. Sigurado si Jinwoo na sa lakas ng atake na pinakawala ng Dragon King ay kahit ang kanyang mga Shadow Soldier na hindi naman namamatay ay baka tuluyang mamatay kapag natamaan ng direct hit. Muling nagbalik sa dating anyo ang Dragon King at sinabing hindi kailangan matakot ni Jinwoo. Ang totoo ay humanga siya sa ginawa ni Jinwoo sa pag-corner sa kanya kahit ba kayang-kaya niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Kaya bilang kapwa Monarch, pinaalala ng Dragon King kay Jinwoo na hindi naman sila ang totoong magkalaban, kundi ang mga rulers ang kalaban nila. Wika nito na ang mga rulers ay walang ibang nais kundi ang mapatay ang mga monarchs at hindi naiiba si Jinwoo roon.
Kaya nang makita niya kung paano makipaglaban si Jinwoo, nagbago ang isip ng Dragon King sa pagpatay kay Jinwoo, imbes, gusto na niya na magsanib puwersa sila para mapatay ang mga rulers. Kung papayag si Jinwoo ay maipapangako ng Dragon King na hindi niya sasaktan ang pamilya ni Jinwoo, pati ang South Korea ay hindi niya gagalawin at aalis sila ng tahimik. At hindi lamang ang mga iyon ang kayang ibigay ng Dragon King kay Jinwoo, pati ang buong mundo ay pwedeng pagharian ni Jinwoo. Inilahad ng Dragon King ang kanyang kamay at sinabing lahat ng ito ay tutuparin niya basta hawakan lamang ni Jinwoo ang kanyang kamay. Ngumisi si Jinwoo habang nakatitig sa kamay ng Dragon King at sinabing wag siyang patawanin dahil malabo siyang maniwala sa lahat ng mga pinagsasasabi nito dahil kitang-kita niya sa mga mata ng Dragon King ang kagustuhan nitong patayin siya. Sabay na naglabas ng malalakas na enerhiya sina Jinwoo at ang Dragon King habang nakatitig sa isa't isa. Wika pa ng Dragon King na dapat maghanda na si Jinwoo dahil ito na ang kanyang huling palugit. Pero tinanggihan naman ito ni Jinwoo. Hindi pumayag si Jinwoo sa alok ng pag-anib sa Monarch of Destruction na si Antares at itinuring ni Jinwoo na ito ay isang malaking biro. Kung kaya't nagalit si Antares sa tugon na ito ni Jinwoo. Dahil dito ay makikitang nagbabago ng anyo si Antares. Naglabas ito ng malakas na aura, at ito'y nagiging isang malaking dragon. Sa pagbagong anyo ni Antares ay muntik nang matamaan si Jinwoo nang lumapag sa lupa ang Dragon Claw ng King Monarch of Destruction. Agad namang nakailag si Jinwoo at nag-activate ng kanyang Kamish Dagger. Tinawag si Kaisel at sumakay sa likod nito. Habang nasa ere si Kaisel at Jinwoo, ay mabilis namang gumagawa ng pag-atake ang King of Dragon gamit ang napakalakas nitong atake na Breath of Destruction. Mula sa bibig nito ay pinakawalan nito ang napakalakas na ingay at apoy. Inutusan naman ni Jinwoo si Kaisel na bumaba ng kaunti upang umiwas sa gagawing Breath of Destruction ni Antares. Mula sa likuran ni Kaisel ay tumalon si Jinwoo upang gumawa ng atake gamit ang Quicksilver mula sa ere. Makikita rito ang pagbuelo ng mana ni Jinwoo upang gamitin ang Quicksilver. Nagawang madaplisan ng atake ni Jinwoo ang King Monarch of Destruction bago ulit siya makasakay sa likod ni Kaisel. Ngunit wika ni Jinwoo na hindi niya man lang nagalusan ang katawan ng Monarch of Destruction. Matalim na titig ang tinugon ng Monarch of Destruction kay Jinwoo, wika nito na hindi sa kanya ubra ang ganong kahinang uri ng atake. Kung kaya inutusan ni Jinwoo si Kaisel na lumayo, ngunit bago pa makalayo ng lubusan, ay nagpakawala ng atake ang King Monarch of Destruction gamit ang Dragon's Fearsome Roar. Sa lakas nito ay nayanig at natamaan ng pinakawalang mana si Kaisel, upang iligtas si Jinwoo sa pagbulusok ni Kaisel. Gamit ang buntot niya ay pinulupot niya ito kay Jinwoo at inihagis papalayo sa kanya. Nagulat si Jinwoo sa ginawang ito ni Kaisel. Nakalapag man sa lupa si Jinwoo, ay di niya namalayan ulit ang pinakawalang Fire Blast dahilan para masabugan sina Jinwoo at Kaisel. Hindi pa nakontento ang King Monarch of Destruction sa kanyang atake, ay nagpakawala muli ito ng malakas na Fire Blast at muling sumabog dahilan upang sumingaw at matuyo ang tubig. Wika ng King Monarch of Destruction na alam niyang hindi ikamamatay ni Jinwoo ang ganoong atake. Mula sa mga usok ng sumingaw na mga tubig, isang sorpresang atake naman ang ginawa ni Jinwoo. Tumalon ito upang atakehin ang King Monarch of Destruction. Sa pagkapit ni Jinwoo sa katawan ng King Monarch of Destruction, ay napansin niya na ang katawan nito ay kasing init ng magma. Ngunit gumawa pa rin ng atake si Jinwoo gamit ang dagger, at sunod-sunod na pinatatamaan ang katawan ng King Monarch of Destruction. Ngunit dumadaplis lamang ang kanyang atake dahil sa malabakal na armor nito. Naramdaman ni Jinwoo na papalapit sa kanya ang kamay ng King of Dragons. Nakaiwas naman si Jinwoo bago pa makadapo ang Dragon Claw nito. Sa pag-iwas ni Jinwoo ay sinambit niya ang pagbangon, nangangalit pa rin ang King Monarch of Destruction sa ginawang pag-iwas ni Jinwoo. Sa pagsummon ni Jinwoo ay lumabas ang tatlong Shadow Dragons. Ngunit bago pa makagawa ng kilos ang King Monarch of Destruction, ay pinagtulungan siya ng tatlong Shadow Dragons. Kinagat ng isang Shadow Dragon sa leg ang King Monarch of Destruction upang hindi ito makakilos. Sabayang atake ang kanilang gagawin, humanda na sa pagbuga ng Fire Breath ang isa sa mga Shadow Dragon. Tinamaan ng Fire Breath ang King Monarch of Destruction. Mula sa ere ay makikita ang stratehiyang ginawa ni Jinwoo at ng mga summoned Shadow Dragons. Wika ni Jinwoo na kahit ang Fire Breath ng mga Dragons ni Belyon ay hindi kayang masunog ang King Monarch of Destruction. Dugtong pa niya na ang atake at depensa ng King of Dragon ay higit na mas malakas sa lahat ng kanyang nakalaban. Kung kaya naisip ni Jinwoo na hindi ubra ang kanyang mga dating atake. Kung kaya kailangan niya gumawa ng mas malakas na atake na kayang wasakin ang malabakal nitong armor gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa pag-iisip ni Jinwoo ng paraan ay nabanggit niya muli ang salitang armor. Dahil dito biglang nabalot ng mala Shadow Wind si Jinwoo.
Habang makikita namang tuluyang nawasak ng King Monarch of Destruction ang mga Shadow Dragons. Wika ng King Monarch of Destruction, kung sa tingin ba ni Jinwoo na mapipigilan siya ng mga ganong uri lamang ng mga Shadow Soldiers. Sa pagbaling ng paningin ng King Monarch of Destruction kay Jinwoo, ay napatigil ito at naramdaman ang kapangyarihan ng kadiliman na bumabalot kay Jinwoo. Nababalot ng Power of Darkness at Shadow Particles si Jinwoo. Nakita ito ng King Monarch of Destruction at napatanong kung ano naman ang binabalak ni Jinwoo. Dito ay makikita na binabalot ni Jinwoo ang kanyang katawan ng Power of Darkness upang makagawa ng armor na mas malaki at mas malakas kaysa sa King Monarch of Destruction. Mas magiging malaki siyang uri na kahit na sinong nabubuhay at kahit pa siya ay walang makahihigit. Dito ay makikita na tila naging maliit ang King Monarch of Destruction sa ginawang ito ni Jinwoo. Habang patuloy sa paglaki at lakas si Jinwoo, wika ng Monarch of Destruction na ang Shadow Monarch ay isa sa mga bahagi ng Brilliant of Light. Ibig sabihin nito ay wala nang hihigit pang anyo nito. Kaya ganun na lang ang pagtataka ng King Monarch of Destruction sa ginagawa ni Jinwoo. Wari niya, kung bakit lumalaki at lumalakas si Jinwoo ay dahil sa pagsummon ni Jinwoo sa Power of Death sa planeta. Habang patuloy sa pag-transform si Jinwoo, hindi makapaniwala rito ang King Monarch of Destruction na ang isang normal na tao kagaya ni Jinwoo ay kayang gamitin ang Power of Death. Tuluyang nag-transform si Jinwoo at nakumpleto niya ang pagiging Shadow Armor bilang bagong anyo. Wika ni Jinwoo na ito marahil ang tunay na kapangyarihan ng Shadow Monarch na iniwan sa kanya ni Ashborn. Habang nakatayo ang Shadow Armor form ni Jinwoo, wika niya na nararamdaman niya ang walang katapusan, kapangyarihan na bumabalot at dumadaloy sa kanya. Wika ng King of Dragons na kaya nagawang tawagin ni Jinwoo at magamit ang Power of Death ay dahil naranasan ni Jinwoo na manatili sa border sa pagitan ng buhay at kamatayan. Dugtong pa ng Monarch of Destruction na noon pa man, bago makamit ni Jinwoo ang kapangyarihan nito ngayon, ay nakikipaglaban na si Jinwoo ng mag-isa upang makasurvive. Subalit hindi pa rin maawat ang King Monarch of Destruction sa paggawa ng atake, at naghanda ulit ito ng Breath of Destruction. Ngunit gamit ang Commander's Authority, ay naglabas si Jinwoo ng isang espesyal na Shadow Sword at nagawang mahati sa gitna ang Breath of Destruction ng King of Dragons. Isang malaking pagsabog ang gumulat sa King Monarch of Destruction dahil tiyak na huli na ang kanyang gagawing pag-iwas. At dito ay makikitang tinamaan ng direkta ang King Monarch of Destruction. Mula sa malayo ay tanaw ang nagaganap na tensyon sa pagitan ng King of Dragon at ng Shadow Armored Form na si Jinwoo. Sa pag-ihip ng hangin ay agad na humakbang ang Shadow Armored Form dahil dito ay sinabayan ng King Monarch of Destruction ang gagawing atake ni Jinwoo. Dito ay makikita na nagtagpo ang kanilang mga malapitang physical na atake, dahil sa lakas ng impact ay nagkabitak-bitak ang lupa at nag-aalab na aura mula sa katawan ng King of Dragon at ng Shadow Armored Form. Habang nakatayo ang King Monarch of Destruction ay gumamit ng Shadow Agility ang Shadow Armored Form ni Jinwoo. Nagulat rito ang King Monarch of Destruction, gamit ang Dragon Claw ay atake sana ang King of Dragon, nang masalo ito ng Shadow Armored Form. Isang malakas na suntok naman ang pinakawalan ng Shadow Armored Form ang tumama sa ulo ang King Monarch of Destruction. Sinundan muli ito ng isa pang suntok ng Shadow Armored Form, ngunit nakailag ang King Monarch of Destruction. Dahil sa malapitan ang labanan ng dalawa, ay nagawang makagat ng King Monarch of Destruction ang Shadow Armored Form sa katawan at buong lakas itong inihagis. Sa lakas ng hagis sa Shadow Armored Form ay bumagsak ito sa mga kastilyo. Naramdaman ng Shadow Armored Form na gagawa ng pag-atake gamit ang Breath of Destruction ang King of Dragon, kung kaya ay mabilis itong bumangon at umilag sa atake ng King Monarch of Destruction. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng Breath of Destruction upang patamaan ang Shadow Armored Form sa kabila ng mabilis na pagkilos at iwas ay nagawang matamaan at maputol ang kabilang kamay ng Shadow Armored Form. Ngunit makikita rin ang porsigidong pag-counter-attack ng Shadow Armored Form, dala ang Shadow Lightning Sword. Sa muling pagbuga ng Breath of Destruction, ay hinarang ito ng Shadow Armored Form gamit ang Shadow Lightning Sword. Dahilan para matamaan ang King Monarch of Destruction. Gamit ang buntot ng King Monarch of Destruction, ay winasiwas niya ito, at pinatamaan ang Shadow Armored Form dahilan para mapaatras ito palayo sa King Monarch of Destruction na patuloy sa pagwasiwas ng buntot. Upang mas lumamang ang King Monarch of Destruction, ay lumipad ito at mula sa ere ay gumawa ito ng maraming fireball magic. Dito ay pinaulanan niya ang Shadow Armored Form. Baka sa mata ng King Monarch of Destruction ang pag-aasam na natamaan niya ang Shadow Armored Form, ngunit mula sa mga usok at alikabok ay mabilis na nakagawa ng sorpresang atake ang Shadow Armored Form, naglabas ito ng Shadow Spear, at natamaan ang pakpak ng King Monarch of Destruction. Nang mahawi ang usok ay lumitaw ang matatalas at mahahabang Shadow Spears.
Gamit rito ni Jinwoo ang Dagger Rush attack. Gamit ang maraming Shadow Spear ay patatamaan niya sa ere ang King Monarch of Destruction. Ngunit isang counter-attack ang ginawa ng King of Dragons gamit naman ang Breath of Destruction. Nagkasalubong kanilang mga atake sa ere. Dahilan para mayanig ang paligid at mawasak ang mga bahagi ng lupa. Dahil mas malakas ang puwersa sa ere ng King Monarch of Destruction, ay nagawang mapenetrate nito ang Dagger Rush ng Shadow Armored Form. Napuno ng usok at makapal na alikabok ang paligid ng kinatatayuan ng Shadow Armored Form. Nang mahawi ang usok, ay makikitang nakatayo pa ang Shadow Armored Form, ngunit bakas rito ang pinsala na kanyang natamo mula sa Breath of Destruction ng King of Dragon. Sa tindi ng pinsala ay unti-unti lumitaw ang katawan ni Jinwoo. Samantala kahit may pinsala rin ang King Monarch of Destruction, ay nagawa pa rin nitong makatayo. Tanaw ang mga mapupulang mata at anino nito sa likod ng mga usok. Nagbuntong hininga si Jinwoo nang makalapag siya sa lupa. Wika ni Jinwoo na kinakailangan ang matatag na stamina upang mapanatili ang ganong uri ng kapangyarihan. Samantala ay bumalik na rin sa kanyang anyo si Antares. Pahayag nito na kung tatanggapin na ba ni Jinwoo ang kanyang offer ng pag-anib. Gamit ang natitirang lakas, ay unti-unting nagningas ang katawan ni Jinwoo. Habang nilalabas ni Jinwoo ang dalawang dagger, wika nito na wala siyang plano na umanib sa mga halimaw. Dahil dito ay nagalit si Antares, habang hinuhugot sa kanyang kamay ang espada, wika niya na isang hangal si Jinwoo. Nagtagpo ang kanilang mga nag-aalab na mga mata, at sa isang iglap ay agad silang kumilos. Nagtagpo ulit ang kanilang mga sandata at atake sa ere. Habang nagpapalitan ng atake gamit ang mga espada, wika ni Antares na ang Monarch Transfiguration at Army of Destruction ay sinisira ang lahat kay Jinwoo. Sa huli ay hindi nito maproprotektahan ang sarili. Dugtong pa nito na kahit si Jinwoo ang hari ng kamatayan ay isa pa rin itong tao at dapat na makaramdam ng takot ng kamatayan, kung kaya't inalok niya rito si Jinwoo kung nais ba nitong ang apoy na kayang sunugin ang kamatayan at maging abo. Patuloy pa nito na ang lahat ng pinoprotektahan ni Jinwoo ay isang ilusyon lamang. Tahimik lamang si Jinwoo habang nagsasalita si Antares. Sa lakas ng bawat palitan ng sword fight ay napatalsik ang isang dagger ni Jinwoo. Dahilan para mapaatras si Jinwoo, ngunit dahil sa haba rin ng espada ni Antares ay nagawang maabot at masaksak si Jinwoo. Wika ni Antares na ito ang tunay na giyera, ang tunog ng Army of Destruction na nililipol ang sangkatauhan. Sa pag-atras ni Jinwoo ay napaluhod ito habang nakatukod ang dagger sa lupa. Nang iangat ni Jinwoo ang ulo ay nakaabang ang espada ni Antares sa kanyang liegi. Wika ni Antares ay hayaan ni Jinwoo na ang pagkawalang pag-asa ang mamayani at patahimikin ang lahat. Habang nakatitig ng may pagmamataas, wika ni Antares kay Jinwoo kung pinagsisihan ba nito ang desisyon. Isang malamig na sagot ang naging tugon ni Jinwoo na siya dapat ang nagsasabi ng bagay na yon. Mula sa ere ay makikitang papalapit ang dagger ni Jinwoo patungo sa direksyon ng likuran ni Antares. Sa isang iglap at ginamit ito ni Jinwoo upang patamaan si Antares. Subalit agad na counter-defense ito ni Antares gamit ang isang shield. Wika ni Antares na isang kahangalan ang inisip ni Jinwoo na mapipinsala siya ng Dragon's Tooth, ang King of Dragons. Ngunit sinamantala ito ni Jinwoo upang makalayo kay Antares. Dugtong pa ni Antares na ang laban nila ay tila nakakatawa dahil ang laban nila ay sa pagitan ng apoy na isinilang sa kadiliman at ang kadiliman na isinilang sa liwanag. Pahayag pa ni Antares na ang laban nila ay malapit ng matapos. Pasikat na ang araw nang magsalita si Jinwoo. Sumang-ayon siya at wika niya na nakikita niya na ang wakas. Tugon ni Antares na pagtanto na ba ni Jinwoo na ang pagsalungat ay isang kahangalan. Ngunit isang mabilis na dash ang tinugon ni Jinwoo. Hinanda naman ni Antares ang kanyang espada at wika nito na ang Army of Destruction ay hindi kailangan hanapin ang lugar na iyon dahil mayon niya pupugutan ng ulo ang hangal na monarch. Tugon ni Jinwoo na ang araw ang nagpapadilim sa anino. Natigilan rito si Antares. Sa isang iglap ay nakalapit si Jinwoo at nag-unleash ito ng maraming shadow soldiers upang pigilan sa pagkilos si Antares. Dahil dito ay walang nagawa si Antares, huli na rin kahit pa naglabas ito ng kapangyarihan, kaya galit na galit si Antares at wika niya pipira-pirasuhin niya ito at gagawing pagkain. Bibigyan niya ng masalimuot na kamatayan si Jinwoo dahil sa pagsalungat nito sa kanya na isang King of Dragons. Hindi ito pinakinggan ni Jinwoo at nagpatuloy sa paggawa ng atake. Gamit ang dagger ng kanyang ama ay iniaalay niya ang pag-unleash ng atake. Lumitaw rito ang imahe ng kanyang ama, si Ashborn, at para sa kanyang batang sarili. Sa ataking ito ay nanahati sa gitna si Antares. Wika ni Jinwoo na kung sakaling makikita ni Antares ang sarili nitong kamatayan. Ipinakita rito ang itim na dagger na hawak ni Jinwoo at bilang alaala ng kanyang ama ay ginamit niya itong panghiwa sa katawan ni Antares.
sabay ng paglabas ng mga gates mula sa kalangitan. Mga Lods, please paki-hit ng subscribe button at like, at paki-share na din ang ating mga video. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel.